Good morning, Pilipinas! Wala kaming audio, di namin narinig na on-air na pala kami. Oh, it's a beautiful Friday. Good morning, Ricky girl. Good morning, Pat. It's really beautiful. Just like you. Just like you too. Thank Mutual you. Admiration Society tayo. Dahil Friday, my favorite day of the week. Yes. Makakapagpahinga tayo ng weekend. Makaka-time out! Time out sa mga gulo. Makakatulog tayo until 7 o'clock. Oo, na 7, umaga. 8 o'clock, di ba? Oo. Pwede nga matulog ng mga lampas sa alas 10 ng gabi. O, pwede ka naman ng mata ng Agila International. O, pwede na ako manood ng Mata ng Agila, tapos pwede na ako manood ng aking mga mga Netflix, Yan. o kung ano-ano. But, yun na nga, it's a beautiful Friday, and kahapon, inumpisa na natin, di ba? ano? Ang ating mga joke of the day, di ba? Maraming mga nag-react sa mga joke-joke. Ano na? Natawa ka sa akin. Natawa ako sa'yo dahil hindi ka marunong mag-deliver ng punchline. Nililis ako ba how to deliver? Oh my goodness. Sabi ko, at tapos minsan, tawang-tawa na ako sa joke, hindi pa niya makuha talaga. Ang hina talaga ng pick-up ni Ricky. O ito. As you said, kapag kailangan mo explain, hindi siya nakakatawa. Hindi na siya nakakatawa. Oo. Pero hindi kasalanan ng joke yun. Kasalanan mo yun dahil hindi mo naintindihan. O, di ba? Sa gitna na itong kaguluhan, sino ang nasa sentro? Sino yung starring, lead star? Lead star? Oo. Bato? Bato. Tama. Dahil siya ang lead star, ito ang joke, the joke is on him. Ang tanong, bakit takot si Bato sa kanyang arrest warrant? Ulitin Bakit ko. takot si... Bakit takot si Bato sa kanyang arrest warrant? Bakit? Kasi papel yun. Bato. Okay, Buti siya pa si takot. Joey may prize sa bawat pandesal diba? Kasi dahil tumatawa siya. Kaya nga siya takot. Kasi di ba yung bato, yung bato-bato Kailangan explain. kailangan explain. Yung papel, panalo. Di ba? Yan ang hindi ko maintindihan nga. Bakit yung nanalo yung papel sa bato? Bakit? Kasi sabi Kasi kaya nga niya nila. takpan. Kasi nga tayo nga yung balot. Pero balot. pag mabalot yun, tapos iangat mo yun, nasisira dahil mabigat. Depende sa composition ng papel. O, di ba? Sa akin yung sige. technique. O, Hindi ako sige. kayo sa joke. Okay, can you beat my joke? Of course! Dahil alam niyo naman ako ang inyong in-house weather girl. Ang sige. tanong ko, ano ang tanong ng Baby Ulan sa Tatay Ulan? Sa anong tanong ni Baby- Tatay Ulan kay Baby Hindi, Ulan? si Baby Ulan yung nagtanong. Si Baby Ulan nagtanong. O anong sabi ni Baby Ulan? Anong tanong ni Baby Ulan? Tay, ambon ba ako? Dapat alam mo, meron tayo dito. Tawag dito yung sound effects. Oo nga, bakit Dapat wala may tayo? sound Wala effects nga akong tayo. marinig na music natin ngayon Wait now. wait. Yung sound effects, dating dapat pagkatapos ng joke. Dapat yung sa akin, may request ako yung tumatawa na sound effects para may... Okay, ito. Yan. Sige, last joke ko na ito. Tanong. Anong sinabi ng isda nung namatay siya? Hasta la vista, baby? Namatay na nga siya Oo nga, kaya Sabi ng patay na isda, siya. I'm dying! Okay, I'm dying! Nung hinati siya sa dalawa. Ano sabi niya? Ano? I'm tuna! Galing ka mag-deliver. Natawa ba kayo, mga viewers and listeners? Sana po, pinagaan namin po inyong Friday kasi nga, tayo ngayon weekend. Kailangan Yan. chill-chill lang tayo. Yan ang mga baon namin para yung mga jokes namin po na sinasabi dito, ibaon nyo, i-memorize nyo, para Yan, i-share nyo sa iba. Tsaka, Force multiplier para diba? buong Pilipinas tatawa na lang. At saka yung mga jokes po namin ni Patty, bagong-bago yan. Bago. May isa kaming buong research team. 10 yan! Mga talaga nag-uumpugan yung kanilang mga utak para lang ibigay sa inyo yung Diba? pinaka-nakakatawang mga jokes. Diba? Kayo din. Siguro invite natin sila kung meron kayo nakakatawang jokes, send in nyo lang sa amin. Tapos i-credit namin kayo, sasabihin namin. Yes. Itong joke na to ay galing kay Ricky Matay. Kung corny, patayin nyo na lang siya. Buti lang kita ko, no? Buti cute ka na lang. Alam mo, God is fair. Maganda ka nga, pero wala. Joke ko lang naman. Pero hindi, tawang-tawa ka sa akin kahapon. Dahil, saan ako natawa Yung sa'yo? ganon. Alam mo, naawa na lang ako sa'yo. Hindi, meron pa pala yun. Sige. Naiiwan ko. Di ba, ito yung hindi po nakapanood kahapon, ha? Ay, tawan-tawa yung mga sponsor natin kahapon. Akala ko nanay mo na naman natawa sa'yo.
Atay ko, tawang-tawa. O, ito. Yung mga hindi nakapad kahapon, di ba ito? Oo. Yan ay pusit. Kasi di ba ganyan yung mga paan ng pusit, di ba? Tentacles. Tentacles. Oo. Pag ito, upusit. Pusit. Pag ito, ano yan? Buwisit. Hindi. Ano? Octopus. Oo, octopus. Oh, ito. Tama. Octopool. Ito. Ano yun? Ups. Sige. Okay. Okay. Teka, maganda yung suot ko ngayon. Huwag mong gulunukitin hanggang mga mayang gabi pa daw. Okay, sa mga nanonood po sa amin at nakikinig po, magandang umaga po talaga. Lalo na po sa mga natatrap po sa traffic, mga nakasakay sa kanilang mga sasakyan o sa mga PUVs. Magandang umaga po sa mga nakikinig po sa Radyo Agila 1062, mga nanonood sa ating online, sa ating Facebook o YouTube channel, yung mga nanonood sa cellphone, sa iPad, sa laptop. Good morning! Good Friday morning. Good Friday. Asahan na ba natin ang traffic mamaya? Oo nga. Pero di ba sabi ni MMDA Swift, sabi ni Colonel Lebria, ang Friday, wala na. Wala Kumbaga, ang masyado. new Friday, Thursday na. Kasi pag Friday, marami nag-work from home. So oo yung nga traffic, pala. hindi kasing tindi dati. Thursdays na. Pag rush hour. Pag rush hour. Ang matindi nga palang traffic ay pagkatapos na dahil dun sa nagsa-start, magkumpuni ng mga kalsada. Oo nga. Okay, ito na po ang ating super panalo news ngayong Friday. May ano na ngayon, 22. Okay, nako, maganda itong quote, sabi ng isang netizen. This powerful lady is my mom. Di ba? Sarap ng pakinggan yan pag yung mga anak mo ay fine-flex na gano'n. This powerful lady is my mom. Yan po ang proud na sigaw ni two-time Karate Southeast Asian Games gold medalist na si Jamie Lim. Para sa kanyang ina, walang iba kung hindi ang Solicitor General na si Darlene Lelen Berberabe. Ang ganda din ng anak niya, Si Jamie, Si Lelen ang wife ng yumaong basketball legend na si Samboy Lim. So nagsilbi po si Solgen Lelen bilang CEO ng Kapag-ibig Fund mula 2010 hanggang 2017. Tapos siya po ay naging Dean ng UP College of Law. At ngayon, siya na po ang ika-39 na Solicitor General ng Pilipinas. 39th. Diba? Ang galing-galing niya. Habang dati po ay super proud na sumusuporta po si Solgen Darlene sa tagumpay ni Jamie bilang two-time SEA Games gold medalist at summa cum laude lang naman nag-graduate mula sa UP. Aba, ngayon naman, yung anak na si Jamie ay proud na nag-flex sa kanyang Solgen mom. Di ba? Ang ganda naman itong Jamie. At saka beauty queen yata or muse, Umani naman po ng libo-libong reactions online ang kanyang post at marami ang napakomment ng paghanga sa talino at tapang ng kanyang ina. This powerful woman is my mom. It's so nice, talaga yung nakikita mo talaga yung pagka-role model ng nanay mo. Tapos yung anak mo talagang tinitingala ka at fina-flex talaga. Talagang dapat naman, woman power. Yan. Diba? Ayan din ang flex ng isang nanay na proud sa iyo ang iyong mga anak. Diba? Athlete, tapos summa cum laude pa yung anak, si Jamie. Galing naman. Mana-mana talaga yung talino. Sa nanay nga daw Sa talaga nanay. naman. Buti na lang talaga. Buti na lang talaga. Scientifically proven yun na nanay po, kaya buti na ang tatalino ng mga anak ko. Nanay ko rin. Summa cum laude yung nanay ko rin. Okay, diba? Ricky, can you beat my story? Ito naman. Ay, congrats muna kay Solgen. Solgen. Darlene Berberabe. UP is very proud of you. Kakasama namin yan lagi kapag may UP events. Congrats po. Law. Ito naman. Aliw na aliw ngayon na netizens matapos mag-viral ang video. Ito. Ito, pinakita mo Hindi to AI. Sure ka, ha? Matapos mag-viral ang video ng isang panda na tila hindi mapigilan ng pagtawa. Tingnan nyo, mukha raw AI pero totoo daw ang pangyayari. Ayan sa video, makikita game ang caretaker. Natanggal ang wig! Tingnan mo yung panda. Kala ko si Obet pag nakatalikod sa video, makikita game ang caretaker sa magsayaw para sa panda. Pero bigla nalaglag ang kanyang wig o talukap. Dahilan para magwala sa kakulitan ang natura. Ayun, napaikot siya sa tawa. Tingnan mo. Tapos may, may punching diba? pa. Ang cute-cute, diba? Alam mo, kung those panda bears are really smart by nature, diba? no? Ito, isa pa. One more time. Ang cute! Ayun na. Biglang nalaglag nga yung wig dahil para magwala sa kakulitan na naturang hayop. I love pandas. Ang cute-cute ng mga pandas. Okay. Diba? Sumasayaw.
Okay. Di ba? Oh. At saka sa China, Sa China yan. Meron silang special talaga, job offers para maging panda caretaker ka. So sa kanila isang honor yan. Yeah. You know, I know so many people who love pandas. My daughter, isa yan, gusto niya yung mga panda-panda, mga wallet, Ay, yung ang mga, basta may mga cute. panda-panda na mga keychain or whatever. Kasi cute sila, para silang Cute may nila. black eye. Ay, Di ba? Actually, ako dati, ang tawag sa sarili ko, panda. Panda, kasi may black eye, dark circles. May dark circles. Oo. Ako na sa akin, yung allergenitis. Allergenitis. Okay, ito naman. Sa pang magandang panalo news na ito. Isang makabagong theater experience naman po sa South Korea. Ang pinag-uusapan ngayon matapos po gamitin AI. Ito na yung AI, for sure, AI po. AI-powered na subtitle glasses sa isang Korean play. Ayan, susut ka ng di ba may mga gano'n yung 3D glasses? Yes, May mga pelikula, susut ka ng 3D glasses para Disneyland, di ba? Oo, para mukha kang 3D yung mga pinapanood mo. Ito naman, sa halip na nasa ibaba lang yung screen ng subtitles, direkta na itong lumalabas na mismong field of vision na manunood gamit ang smart glasses. Ano kaya so yan? parang Patingin nga. nata-translate na mismo kaagad. So ang featured play ay ang Inconvenient Convenience Store. Wow. Base po ito sa best-selling novel ni Kim Ho-yeon. So ayon po sa mga nakasubok, parang floating subtitles. Ay, Ayun, nga. diba? So hindi siya nakaano dun sa pelikula, nagfo-float. nga. Umano'y... Ano sila subtitle niya kung ano English, nakikita mo, no? siguro, So parang floating subtitles umano experience dahil sumusunod dito sa paningin ng viewer habang nanunood. Wow. Kasi di ba normally it's in the lower thirds, Yes, di ba, yung yes. subtitles. So this one, nagfo-float. So gumagamit po ang teknolohiya ng speech recognition at real-time AI translation para agad nga daw ma-convert ang Korean dialogue sa subtitles na nakikita sa lenses. So maybe you can choose, no, English o Spanish, 'di ba? Tapos i-ano na nga yung subtitle, gamit ang AI glasses. Bagamat may kaunting delay pa daw minsan, marami ang naniniwala, syempre, malaking breakthrough ito. So syempre over time ide-develop nila 'yan. So magagamit lang 'yan hindi lang sa theater, syempre eventually mapupunta 'yan sa global entertainment at language accessibility. Malay mo sa United Nations, 'di ba? Ayan Dati na, may mga no? translator, 'di ba? O malay mo the next time ganyan na lang, mga salamin-salamin. So dahil dito nga posible na raw sa hinaharap na makapanood po ng foreign shows o plays kahit hindi mo alam ang lengguwahe nang hindi na kailangan tutok palagi sa ilalim ng screen. Ayan, yan ang mga Galing naman. AI glasses. Parang labeled na lahat. I feel na eventually pwede na yung gamitin in daily life, halimbawa. Pero grabe na yun, So, ako gusto ko yan. Yung mga Kasi ganyan. halimbawa, nakasalamin ka, nagda-drive ka, tapos makita mo. Pero so, huwag ka lang ma-distract, makita mo anong kalsada ito. Kasi hindi ka na mag-Google Maps. Mag-Google Maps. Ayan na yung ano. Tapos makita mo, anong puno ito? Di ba? Parang Google na siya. Kasi naalala ko yun, natanda mo yung Farmville? No. Hindi. Laro siya sa Facebook dati. Ayan, maggagawa ka ng sarili mong farm. Tapos lahat, gagawa ka ng isang buong komunidad. Tapos meron doon naka-label lahat pag titignan mo. So alam ba may times, talagang naano ako doon. Nag-intuit ako doon. Ngayon, habang naglalakad ako sa parke namin, nakikita ko na may Dinidescribe mo na. may label na lahat na naka-bench. Sabi na nila, Hindi joke ba yan? Totoo yan. Ikaw, okay, can you beat my AI story? Ito naman, isang Pinoy na namumuno o mamumuno sa New York University. Wow. NYU! Who you? Who you? Opisyal nang itinilaga si Michael Purungganan bilang Dean of Faculty of Arts and Science ng New York University simula po June 1. And he's so young. Very young. Next Monday. Pero nag-white hair, Miss. Okay na. Bago maging internationally respected scientist at academic leader, naging student journalist muna si Purungganan sa UP Diliman. Ayan, UP na naman. Noong panahon ng Marcos dictatorship. He just looks young, pero talagang seasoned na pala siya. Bilang features editor ng Philippine Collegian o QUIL. Naging bahagi siya ng mga mamamahayag na nag-cover sa aftermath ng assassination ni Senador Benigno Aquino noong 1983. Ngayon, sa gitna po ng hamon sa higher education sa Amerika, si Purungganan ay napiling mamuno sa isa sa pinakamahalagang academic divisions ng NYU. Patunay ng husay, talino at malasakit ng isang Pilipino
sa larangan ng edukasyon. Nakaka-proud, no, yung mga ganyan, no? Imagine, Ivy League yung NYU. Oo, hirap tapos siya yung pumasok dyan. dean. Pero minsan, when you hear stories like that, parang nakakapanghinay na, imbis na Sayang. sana dito na lang Sayang. siya, di ba? Oo. Para talagang naangat niya ang kalidad ng ating edukasyon. Oo. Pero siguro, baka nga, we don't know for whatever reason, proud pa rin kami kay Mr. Purungganan. Purungganan. Pero ito syempre, he's in a very good position to mold. Yung correct. malay mo, hindi lang mga Pilipino, but the future global leaders. Yes, So lahat ayan. yan, feeling ko lahat naman nangyayari sa buhay ay may kadahilan. Kay dahilan. Ayan. Oh, yes. Anong Good mood dahilan? tayo Bakit ngayon, ganito ang panahon? Ay, nako, ewan ko na rin ba, weather pa rin ang panahon natin. Bakit? Ito na po ang ating status ng panahon ngayon. Patuloy na binabantayan ng Pag-asa ang epekto ng low pressure area o LPA at extension nito sa bansa, partikular na sa Caraga region at Davao region. Huling namataan ang sentro ng LPA sa layong 940 kilometers silangan ng Southern Mindanao. At dahil dito, inaasahan na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa ilang bahagi ng bansa. Nagbabala rin ang Pag-asa sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa, bunsod naman ng severe thunderstorms. May namumuong isa pang LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility, ngunit posible ito pumasok sa loob ng bansa sa mga susunod na araw. Samantala, patuloy namang makakaapekto at nakakaapekto ang easterlies o mainit na hangin nagmumula sa Karagatan Pasipiko sa Luzon at Visayas. Dahilan ng maalinsangan, ito na yung sinasabi natin, Pat, na nakakainis at mainit na panahon. Wala pong nakataas na gale warning, kaya ligtas pa rin makapalaot ang maliliit na sasakyang pandagat. Asahan ang pinakamataas na temperatura mamayang alas 2 ng hapon. Tumaas po ng bahagya, aabot na po ngayon ng 35.8 degrees Celsius at ang sunset natin ay mamayang 6:19 ng gabi. Samantala sa forecast ng Pag-asa, aabot sa 45 degrees Celsius ang danger level heat index sa Dagupan City, Pangasinan. Apari, Cagayan, Tuguegarao City, Cagayan, Baler, Aurora, San Ildefonso, Bulacan, Sangley Point, Cavite at Alabat, Quezon. Makararanas naman ang Metro Manila ng 44 degrees Celsius na mapanganib na antas ng heat index. Kaya naman, pinapayuhan po ang publiko na umiwas sa matinding init, uminom ng maraming tubig at limitahan ang matagal na pagkabilad sa araw upang maiwasan ang heat-related illnesses. Ayan ha, ingat-ingat pa rin po tayo dahil nga mainit pa rin ang panahon. Okay, ito naman po, dahil Friday, alam naman po natin, pag Friday, binibigyan na natin ng abiso ang ating mga motorista. Magpakarga na po kayo ngayong weekend na ito kung kayo po ay may budget. Dahil po, tumaas po ang presyo ng mga produktong petrolyo. Tataas ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod po na linggo. Base po ito sa 3 araw po na presyo sa world market. So ito ang mga estimates pa lang po nila hindi pa ito kasiguruhan. Pwedeng umakyat, pwedeng bumaba, basta i-monitor nyo. Pero mukhang talagang tataas talaga. Ang diesel, ang tansya po nila, 2 piso kada litro po ang itataas. Ang gasolina, gayon din po ang itataas, 2 piso. Ang kerosene, 2 pesos and 50 centavos po kada litro po ang pagtaas. So estimates lang po ito, pero I have a feeling na talagang tataas ang presyo. Sure na, no? Oo. Wala pa raw ito premium cost at risk cost na ipinapataw po ng mga kumpanya ng langis. Kaya, ayan, asahan nyo pang madadagdagan pa yan kung sakali man. Okay, and ito medyo magandang balita. Batay po sa huling post ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nagsara po ang piso kontra dolyar sa halagang 61 pesos and 58 centavos. May paglakas po ng 16 centavos po kumpara po sa naging palitan ng Miyerkules sa halagang 61 pesos and 74 centavos. Narito naman po ang palitan ng ating piso kumpara po sa iba pang currency. Sa Japan yen, 38 centavos. Sa euro, 71 pesos 76 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos 88 centavos. At ang Saudi Riyal, 16 pesos and 44 centavos. Maraming salamat po sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ricky Girl, maski na Friday ngayon, 3 issues ang ating tatalakayin. Ano ang ating issue number 1? Speaking of tuna and daing, makibalita po tayo sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para sa sitwasyon ng ating mga mangingisda. Kamusahin natin ang ayuda nila sa pagtaas po ng presyo ng mga produktong petrolyo. Gayon din itong red tide, may red tide na naman. At jellyfish na umaatake sa ating karagatan tuwing tag-init. Idagdag pa natin dito ang fish kills, Quezon, na kanilang iniimbestigahan sa ngayon. Para po pag-usapan ito, kasama natin si Nazario Briguera, ang spokesperson and chief ng Information and Fisher Folk Coordination Unit
Unit ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ayan. So ating mga mangingisda naman ang ating kakamustahin. Tapos yun na nga, syempre mga mamis nakikinig sa atin. Weekend ngayon, baka may balak sila magluto ng mga seafood. Ako, ayan hintayin natin ang payo po ni Ginoong Grizuela, Miss Grizuela, para po sabihin sa atin kung ano yung mga dapat natin bantayan pag dito sa mga red tide na ito. Issue number 2 naman po natin, patuloy po na pinapalawak ng PhilHealth ang kanilang mga benepisyo upang mas maraming Pilipino po ang magkaroon ng maayos at abot kayang serbisyong pangkalusugan. So layunin po nito na mabawasan ang gastusin ng mga pasyente at mapalawak syempre ang access sa healthcare services sa buong bansa. Pero sa kabila nito, may mga tanong pa rin ukol sa implementasyon ng programa at kung gaano ito tunay na nararamdaman ng publiko. Kaya po makakausap po natin muli para talakayin ng detalye itong YAKAP program po. Makakausap natin ang ating paborito mula po sa PhilHealth, ang Senior Vice President at Spokesperson po, walang iba kundi si Doc Ish Pargas ng PhilHealth for issue number 2. Issue number 3. Oh, di ba? Ito naman, dahil it's Friday, fitness tayo naman. Usapang fitness. Oo. At alam nyo ba na may nauusong inter-fitness competition ngayon? Ano Global yun? na to, ha? At meron na sa bansa niyan. Sa katunayan, marami pong artista ang nahihilig dito ngayon, katulad na lang ni Ai de las Alas, na kahit she's already 61 years kaedad old, ko pa siya. 61 na, Oo. sinusubukan po ito. Kaya alamin natin kung ano itong high rocks at bakit ito nauuso. Ano ba ang kaibahan nito sa ibang fitness competition? Kasama po natin mamaya ang certified fitness coaches and high rocks athletes, sina Julia Subkang Bunoan at ang kanyang asawa na si Enzo Bunoan. High rocks. What does it Yes. stand for kaya? Hindi natin. Anong tanongin High natin? rocks. May tubig ba dyan? Parang Parang ano? hydrogen? Parang siguro how ka na dyan. Wow ka na. Okay, at magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Alas 8:27 na po ng umaga. Alam niyo ba na sa dami po ng oras natin sa gadgets and computers, mas napapagod ang ating mga mata. Buti na lang may iBerry na tumutulong mag-protect laban sa eye strain and oxidative stress. Kaya kung gusto mo maalagaan ang iyong paningin, mag-iBerry na araw-araw. Oras muli, alas 8:27 na po ng umaga. Narito na po ang ating mga sinundang pangunahing news ngayong Friday, May 22 na po, 2026. Una nating istorya, inanunsyo po ni Acting Justice Secretary Frederick Vida na inatasa na ang Philippine National Police, PNP, at ang National Bureau of Investigation, ng NBI, na arestuhin na po si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon po kay Secretary Vida, pugante sa batas si Senator Bato at dapat siyang madala sa International Criminal Court para harapin ang mga reklamo laban sa kanya. Idineklara ni Secretary Vida na balido at maaring ipatupad ang warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa. Wala rin niya ito sa loob ng Senado. Narito po ang pahayag ni Secretary Vida. The direct term is to effect the arrest of Senator Bato de la Rosa pursuant to the validly issued ICC arrest warrant. The manhunt is a dramatic or a sarsuela word. They will effect the arrest warrant. NBI can already conduct to pursue their operations to effect the service of the arrest warrant. Tinig po yan ni Secretary Vida ng DOJ. Ayon naman po kay Department of Justice spokesperson Polo Martinez, humingi na rin po ang pamahalaan ng Interpol Red Notice laban kay Senator Bato. Inutos na rin po ni PNP Police Chief General Jose Melencio Nartates Jr. sa Maritime Group at Aviation Security Group na palakasin ang seguridad para hindi makaalis ng bansa si Senator Bato. Kaugnay nito, sinabi naman po ni Attorney Polo Martinez na hindi kailangan maglabas ng whole departure order laban kay Senator Bato dahil hindi naman siya nakaharap sa anumang kaso sa harap ng lokal na korte. Tiniyak naman po ng Malacanang nakikilos ang pamahalaan alinsunod sa mga umiiral na batas sa pagpapatupad nito ng arrest warrant laban kay Senator Bato. Kwini-question naman po ng kampo ni Senator Bato ang direktiba ng Department of Justice. Iginit po ng abogado ni Senator Bato na si Attorney Israelito Torion na dapat dumaan ang ICC arrest warrant sa proseso sa lokal na korte.
Kumbinsido naman po ang isa pang abogado ni Senator Bato na si Attorney Jimmy Bondoc na politika talaga ang motibo sa pagpapaaresto sa senador. Isang araw bago ang anunsyo ng DOJ ay ibinasura ng Korte Suprema ang petisyon ni Senator Bato para sa temporary restraining order laban sa pag-aresto sa kanya. Naharap po si Senator Bato sa reklamong crimes against humanity dahil sa kanyang umanong naging papel sa Davao Death Squad at sa mga pagpatay sa ngalan ng war on drugs ng Administrasyong Duterte. Nagtatago siya mula November 2025 hanggang noong May 11 nang magpakita siya sa Senado para suportahan si Senator Alan Peter Cayetano sa pagkuha ng panguluhan ng Senado. Nananatili po si Senator Bato sa loob po ng Senado sa loob ng 3 araw hanggang sa nangyari ang insidente ng putukan ng baril doon. Muling nakaalis si Senator Bato nung madaling araw ng May 14. So, I guess, no, malalaman na lang nila Senator Bato. May 25, nangako ang Supreme Court na ilalabas na nila yung desisyon kung kailangan na, kung dapat local court ang magproseso or balido nga yung arrest warrant ng ICC. Kasi di ba yun ang pinaglalaban ng kampo ni Senator Bato na dapat local court ang mag-i-issue. So sabi ng Supreme Court, okay, basta may ano na siya, may warrant of arrest na, pero lalabas na sila May 25 ng desisyon kung ano na, parang Kung ano yung susundin niya kung ano talaga. susundin. Tapos yun na nga, kung sakaling may mga iba pang mga kaso, ano na yung magiging kasagutan dyan. Kasi nga, di ba, nung panahon ni former President Duterte, wala pang ruling ang Supreme Court. So ngayon, naulit kasi hindi nga naglabas ng ruling ang Supreme Court. O di, naghihintay si Senator Bato, kampo niya. Kung ganun pala na waiting game pa lang siya, bakit talagang prosigido na yung manhunt operation sa kanya? Kasi nga daw, sinabi ng Supreme Court nga na balido yung arrest warrant. Kaya prosigido na, pero waiting game pa rin Pero for May waiting 25. game, oo. Naku, kung ikaw si Bato, lalabas ka ba? Hindi, syempre hindi. Kasi may papel. May papel, oo. Bato, papel. Okay, Sa iyong Ricky girl. pambalita naman po. Oo. Inutusan po ng Office of the Ombudsman si Senadora Francis Cheese Escudero na sagutin na ang mga aligasyong nag-uugnay sa kanya sa kontrobersya sa flood control. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, nasa preliminary stage ng investigasyon kay Escudero at may utos na para magsumite ito ng counter-affidavit. Inimbestigahan ng Ombudsman ni Escudero o si Escudero para po sa mga kaso plunder, graft, and bribery, kaugnay na naging papel umano nito sa mga issue ng national budget na konektado sa kontrobersya ng flood control. Nadawit po si Escudero sa naturang issue matapos ibunyaga ni dating Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo na humingi ang negosyanteng si Maynard Ngu ng listahan ng mga proyekto na isasama bilang insertion sa General Appropriations Act kapalit ng 20% na bahagi. Si Ngu ay kaibigan ni Escudero at sinasabing bagman ito. Ayon po kay Bernardo, nasa 1.4 billion pesos ang halaga ng mga proyekto sa Valenzuela, Marinduque, Oriental Mindoro at Quezon City na inanda para kay Escudero. Nakapaghatid din umano si Bernardo ng 160 million pesos sa katumbas ng 20% ng tinatayang 800 million pesos na gusali ni Ngu sa Maynila na sinundan ng pangalawang delivery ng 120 million pesos sa parehong lokasyon noong taong 2025. Ibinalita rin ni Clavano na nasa preliminary investigation rin ang mga aligasyon laban kay dating Speaker of the House, Martin Romualdez, kaugnay pa rin ng kontrobersya sa flood control. Partikular na iniimbestigahan na reklamang money laundering laban kay Romualdez. Sinabi rin ni Clavano na may mga nakitang irregularidad sa mga deklaradong yaman ng mga miyembro ng Kamara de Representantes na idinadawit sa naturang kontrobersya. Nakitaan niya ng mga investigador ang mga irregularidad sa mga statements of assets, liabilities, and net worths o SALN ng mga mambabatas. Isinailalim din niya ang mga ito sa lifestyle check. Hindi na pinangalanan ni Clavano ang mga iniimbestigahang kongresista. Pero ayon po sa kanya, iniutos ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang lifestyle check sa 26 na kongresista na mga kontratista din umano sa pamahalaan. Nako, ilan? 26? 26. Tapos si Senator Cheese, no? Nako, so... kasi malapit na nga SONA, Oo. di ba? So, Anong syempre, report? kailangan magre-report ang presidente kung ano na yung naging estado. Kasi nga, yung last SONA niya last year, mahiya naman kayo! Oo, Oo, meron di na ba
siyang ano ngayon. Wala pa. Di dapat ngayon sa sono niya, sa Report. susunod. Sabi niya, makulong na kayo! Medyo medyo nag-tone down ng konti. Maraming mga high-end na mga shops ang nagre-reklamo na wala na masyadong bumibili sa kanila. Lalo mga luxury items, luxury ano? items. Kasi yung mga nepo babies, hindi na muna sila nagfe-flex-flex, di ba? So bakit ka bibili ng bagong-bago, hindi mo kailangan sabagay. i-flex? So abangan natin kung gaano kung dadami yung mga mananagot dito sa flood control mess na to. Tapos yun na nga, may mga nasa Senado, Yun na may nga. mga sa Congress. Itong mga nasa Senado, di ba? DPWH. Sila yung magja-judge, kumbaga, sa impeachment trial ni VP Sara. Di ba? So, ano yung Prosecutor. credibility nila, no? Pag ganyan. I mean, like, if you're gonna judge, what is your character basis, di ba? Mapagkakatiwala. Kailangan ebidensya. Sa bagay, nobody is guilty until proven otherwise by the court. Okay, sa ibang balita naman po, naghain na po ang Department of Agriculture ng mga reklamo sa Office of the Ombudsman rin. Laban po sa ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways at mga private contractor dahil po sa mga irregularidad. Kaugnay po ng 8 umanong ghost na farm-to-market road project sa Davao Occidental na nagkakalaga ng, ito naman, 94 million pesos naman po. Pinangungunahan ni Agriculture Secretary Francisco Kiko Chulaurel Jr. ang paghahain ng reklamo. Inakausahan ng DA ang mga respondent ng corrupt practices, malversation, falsification of public documents, grave misconduct, and serious dishonesty. Kabilang po sa mga pinangalanan sina DPWH Davao Occidental District Engineer Rodrigo Larete, Project Engineer at OIC Chief of Construction Section Joel Lumogdan, OIC Assistant District Engineer Michael Awa, Quality Assurance Officer Jafel Faunilian, Acting Finance Chief Zar Ryan Ubungigjen, at ilang mapang pribadong kontratista. Isa sa mga reklamo ay may kinalaman po sa isa umanong farm-to-market road project sa Barangay Kaburan, Jose Abad Santos na sinasabing nabayaran ng buo sa halagang 11.94 million pesos kahit na hindi naman ito naipatupad. Ayon po sa DA, pineke umano ng mga responde ang mga pahayag na natapos ang gawain, mga certificate ng pagbabayad at mga disbursement voucher para magmukhang tapos na po ang proyekto at mapadali ang paglabas ng pampublikong pondo. May kinalaman naman po ang isa pang reklamo sa 11.92 million pesos po na Farm-to-Market Road Project sa nasabing barangay sa ilalim po ng Farm-to-Market Road Development Program ng Department of Agriculture. Ayon po sa ahensya, mali umano ang pagpapatunay na tapos na ang proyekto sa kabila po ng field validation ng Internal Audit Service ng DA na nakatuklas na wala naman palang aktual na implementation. Grabe. So ayan, hindi lang flood control, farm-to-market roads. Di ba yan ang sinasabi nga ng mga NGOs eh. Yan ang mga pinupondohan kunyari. Yun ang mga ghost projects. Farm-to-market, flood control, irrigation, health centers. Di Ano ba yung mga plumbing sa ilalim ng mga kalsada? Sewers, Kasi yan daw yung corruption na hindi mo nakikita. Dahil paano nga naman i-check, yung mga pipelines dyan. Correct. Kaya ito nakakagalit itong farm-to-market roads. Alam mo ba, Patrick, bakit? Kasi Kasi it's not mga just farmers yun na nga. natin. Oo. Hindi lang to simpleng issue sa infrastruktura dahil pag-atake ito sa mga magsasaka natin. Correct. Oo, Diba? imbis na mapadali nilang ihatid yung kanilang mga produktong Exactly. agrikultura, Oo. 'di ba, sa mga merkado. Babayad transport cost dapat nila, ikukunik sila sa mga buyers, Correct. di ba? Oo. So ito nakakagalit po dahil naghihikahos na nga yung mga magsasaka natin. Tapos ito pa, inanakawan pa natin Nanakawan sila. pa natin ng oportunidad. Oportunidad, Diba? Na ayun. kumita. At saka pag sinabing completed ang proyekto, binibil na po tayo mga taxpayers. Yes, yun na nga. Tapos din mo yung pala, kumbaga lupa lang. Yun na nga, ang farm to nakakagalit. market, road. Diba, road? Yung pala, pinatag lang yung lupa. Grabe. Nako, sana may konsensya naman itong mga Wala no? mga konsyensya. Samantala po, nagkasundo ang mga senador na simulan na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 6 matapos makumpleto ang pre-trial process at pagsunod sa summons. May hanggang June 1 si VP Sara para pormal na sagutin ang kaso laban sa kanya. Ipagpapatuloy na Senado bilang impeachment court ang paglilitis kahit sa panahon na siniday break ng Kongreso mula June 6 hanggang July 26. Nasa mangyayari ang mga pagdinig mula Lunes hanggang Miyerkules po sa hapon.
Inilaan naman ang Huwebes para sa mga pleadings at pagdinig. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, 5 araw sa isang linggo ang trabaho ng mga senador. Hindi na po 3 days, hindi pa nagbibigay ng formal na briefing sa media sa Senate President Alan Peter Cayetano ukol sa timeline. Iginiit ng kampo ni VP Sara at ng kanyang mga kaalyado na inosente ang Vice Presidente hanggat hindi napapatunayan may kasalanan at nananatiling tungkulin ng prosekusyon. Napatunayan ng mga paratang laban sa kanya. Samantala, tinututulan ni House Lead Prosecutor Jervy Luistro ang mga panukalang payagan ng remote na paglahok at pagboto ng mga center judge. Iginit ni Luistro na kailangan personal na masaksihan ng mga center judges ang mga paglilitis dahil sa bigat ng impeachment trial. Lumutang ang panukala matapos imungkahi ni Senator Rodante Marcoleta na payagang makalahok at makaboto si Senator Ronald Bato de la Rosa sa pamamagitan ng video conferencing and communications platform. Samantala, kinumpirma ng International Criminal Court or ICC na nagpapatupad ngayon ng cell monitoring o yung pong pagbabantay kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kalagayan ng kanyang kalusugan. Sinabi rin ng ICC may ilang pagkakataong natumba na po ang dating Pangulo. Nilinaw naman ng ICC na mabilis na natulungan ng staff ng kanilang detention center si Duterte na uminsan itong natumba. 24/7 umano ang pagbabantay para mabilis na makaresponde sa anumang pwedeng kailanganin ng dating Pangulo. Oy, kasi 80 na rin ang ating dating Pangulo So medyo ano na rin yan. Siyempre yung kanyang motor skills, 'di ba? Hindi na siya gaano kalisto. So siguro ang mga sinasabi nilang inaayos nila, naglagay na siguro ng mga handrail, 'di ba? For senior citizen and handicapped, no? Tapos lalo na yung banyo para pag hindi madulas, 'di ba? Yung mga ganyan dapat talaga binabantayan pagdating na talaga sa ganung kaedaran. Okay, sa ibang balita naman po, formal na pong inakusahan ng krimen ng Estados Unidos ang dating Pangulo po ng Cuba na si Raul Castro at 5 iba pa. Nakikita ang naturang hakbang bilang bahagi ng layunin ng administrasyon ni Donald Trump na buwagin ang rehimeng komunista na 6 na dekada nang namamayagpag sa Cuba. Inihain po ang reklamo laban po sa 74 na political figurehead sa Miami, Florida. Ito ay para sa conspiracy para sa pagpatay sa mga Amerikano, 4 na bilang ng murder at 2 bilang ng destruction of aircraft. Inireklamo rin ang isang fighter pilot na nauna ng kinasuhan para sa insidente noong 1996 kung saan namatay po ang 4 na lalaki nagsasagawa ng humanitarian mission sa Florida Straits matapos pabagsakin ng Cuban military ang kanilang sinasakyang eroplano. Si Raul Castro na tumayong defense minister noong mga panahong yon ang sinasabing nagbigay ng utos para atakihin ang eroplano. Imagine, 94 years old na siya. Pero he still remains in Cuba Yeah. Siya nga yung nakakabatang kapatid ni Fidel Castro. Fidel Diba? Castro. Pero imagine, ang Amerika, nandun sa Cuba pero sinasampa ng kaso. Talaga tong si Trump talaga, yung overreach niya talaga, ang layo. Ayun na nga. Pero ang Cuba naman, naglabas din ng kanilang pahayag na it's a legal, daw parang political persecution daw yan. Syempre. Huwag na daw gawin ni Trump yan. Huwag na sanang gamitin ng US, yung mga legal proceedings para mambuli. In other words, ayun yung pahayag nila. Samantala po, napabalita posibleng bumisita si Chinese President Xi Jinping sa North Korea sa susunod na linggo. Pinaniniwala ang namamagitan si Xi para sa ugnayan ng North Korea and the United States. Sakaling matuloy ang napabalitang biyahe ni Xi, ito na ang magiging ikalawang biyahe niya sa North Korea mula nang siya ay maging pinuno ng China noong taong 2019. Bilang pangunahing economic and political partner ng North Korea, nakikipagtulungan ng China sa Pyongyang para palakasin muli ang ugnayan na humina noong panahon ng COVID-19 pandemic. Bumisita namang sa Beijing noong September ang pinuno ng North Korea na si Kim Jong-un. Katatapos lang magharap ni Xi at ni Russian President Vladimir Putin kung saan muling pinagtibay ng dalawang pinuno ang kanilang oposisyon sa pamumuwersa ng mga dayuhan sa Pyongyang. Grabe si President Xi Jinping, very action-packed. Diba? The other week, si Donald Trump. Trump. Last week, si Putin. Next week, bibisita naman siya kay, sa North Korea, kay Kim Jong-un. Grabe, talagang nag-uusap-usap. Sana naman itong mga world powers na nag-uusap-usap, kapayapaan ng habol.
Ito yung iba, Diba? Oo, kapayapaan. kapayapaan naman sana ang habol. Huwag na yung karagdagang gera, karagdagang problema. Diba? Magkaayos-ayos na po tayo talaga para naman may world peace. At ang oras, alas 8:44 na po ng umaga. Sa aming pagbabalik, makakausap po natin si Nazario Briguera, ang spokesperson po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Kakamustahin natin ang ating mga mangingisda. Tatanungin rin natin yung estado ng ating mga shellfish, di ba? Yung mga isda. Pero may favorite ko, shellfish. Shellfish. Yung mga Shellfish. tahong, yung mga Crabs. mga hipon. Oyster. Pero wala yata oyster sa talaba. Pilipinas, ano? Meron ba? Talaba. Oo, talaba. Ayan, sa pagbabalik po ng ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Oras! Alas 8:46 na po ng umaga. Ang oras na ito hatid sa inyo ng Empire Coffee, your barista quality type of coffee without the hassle. Discover the 9 unique blends. Barako Blend, Bulacan Blend, Sagada Blend, Benguet Blend, French Roast, Butterscotch, Mocha, Macadamia, and Hazelnut. Pure coffee beans, all natural, no artificial sugar or sweetener. Serve hot or cold for a refreshing twist. Your perfect sip, anytime, anywhere. Empire Coffee, your coffee in a bag. At ang oras muli, alas 8:47 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya si Ginong Nazario Nazar Briguera, ang spokesperson po and Chief Information and Fisherfolk Coordination Unit mula po sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Magandang umaga po, Sir Nazar, and welcome back po sa ASPN. Good morning, sir. Yes, magandang umaga po, Miss Pat and Miss Ricky at sa lahat po na nakasubaybay sa inyong programa ngayon. Ayan, maraming salamat po at binigyan nyo kami po ng oras para po makahingi po kami ng update dito po sa ating mga mangingisda. 2-3 linggo na namin po napag-uusapan ng ating mga magsasaka, pero syempre dapat bigyan pansin rin ang ating mga mangingisda. Dahil po dito sa tuloy-tuloy na gulo sa gitnang silangan, kamusta na po ang subsidiya, ang ayuda para sa ating mga mangingisda? Yes, sa kasalukuyan, patuloy po ang DEBFAR sa pamamahagi po ng fuel assistance para po sa ating mga mangingisdang apektado nga po nitong nangyaring pataas ng presyo ng petrolyo. Resulta po ng nagaganap na sigalot sa gitnang silangan. Ano po. In fact, gusto lamang natin na linawin na bago pa man nangyari itong krisis dyan sa gitang silangan ay talagang may ipinapatupad na po na fuel Subsidy. assistance ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Pero sa kasalukuyan po, just to give you the accomplishment ng ahensya patungkol po dito sa fuel assistance, na as of May 17 po ng kasalukuyang taon ay nasa 64.3% na po ng kabuang 94,000 or 94,684 na mga mangisda na po ang nabigyan ng fuel assistance. Ito po ay 64.3% noong 147,305 na target ng mga mangisda. Again, so 64.3% is equivalent to 94,000 of fishermen. And there are how many fishermen po? 100? Ang target po natin for the fuel assistance ay nasa 147,305. 140. Hindi po ito yung kabuoang bilang ng mga mangisda sa Pilipinas. Target lamang po natin ito. Kasi dito po sa fuel assistance natin, ang prioridad po natin yung mga nasa 5th class municipality. Yun po, sa small scale fisherfolk. Okay. So ito pong magkano po ang binibigay niyo pong ayuda sa ating yung fuel subsidy po dito po sa ating mga mangingisda na sakop po ng fuel subsidy? Gamit pa po yung pondo natin nung nakaraang taon, nasa nasa 3,000 pesos ang fuel assistance natin per beneficiary, At ang ito binibigay sa kanila sa pamamagitan ng fuel card or fuel voucher naman doon sa malalayo sa mga gasolinahan. So one-time assistance po ito doon sa ating mga mangingisda. Sabi ko nga po, gamit yung pondo pa noong 2025, that's around 50 million pesos. Pero ang good news kasi nito, Ms. Pat, Ms. Ricky, ay natap ng Department of Agriculture yung tinatawag na Presidential Assistance
for Farmers and Fisherfolk program. Okay. So nagkaroon po tayo ng karagdagang pondo, ano po, at nasa target na natin under this project ay nasa 400,000 na mga mangingisda. Pero ang kaibahan po nito, itong gamit ang pondong ito, ang binibigay na natin ay nasa 2,325 bawat mangingisda. 2,325 pesos. Oo. Yung Yes po, yes po. yung 3,000 na fuel subsidy, that was from last year's budget. Pero itong 2,325, 400,000 fisher folks po ang makikinabang. Tama po yan, Miss Pat, Miss Ricky. Okay. Okay. Ako sir, napakaganda balita po yan para sa ating mga mangingisda, no? Although wala namang talagang sapat na ayude. Oo. 'Di ba? Sabi nga nung kausap po natin kahapon, yung 50,000 na ayuda para sa mga magsasaka, para sa isang taniman lang yan eh. Pero ito po, at least good news, even a little bit of good news is still good news. Kaya lang po, ilang taon na po, ilang dekada na ang sektor po ng ating mga mangingisda, ang isa pa rin sa pinakamahihirap na tinagurian ng mga datos, halimbawa na galing sa PSA, tsaka poverty studies, ano, wala po bang long-term plano ang BFAR at programa para po sa ating mga isda o talagang wala na pong pag-asa? Lagi lang po sila nakaasa sa ayuda na lang? Hindi po. Mayroon po tayong mga long-term plans para po nga mabawasan ang insidente ng kahirapan sa sektor ng pangisdaan. In fact, may mga programa po tayo na talagang sadyang dinisenyo para lalo na doon po sa mga lugar na mataas ang poverty incidence. For example, meron po tayo itong SAAD program sa Fisheries Special Agriculture Development Program po ito, na ang target po ay yung mga talagang mahihirap na mga probinsya. And then tuloy-tuloy po ang pagpapatupad natin ng mga proyektong pangkabuhayan. Ano? In fact, meron po tayong mga dinisenyo katulad po ng ating National Payaw Program para po sa capture fisheries. And of course, meron din po tayong mga programa para naman po sa aquaculture. May mga tinatawag po tayong fingerling distribution program, yung mga fish cage for livelihood program sa aquaculture. Pero talagang malaki po ang hamon. Yun naman po ay aminado tayo. Pero hindi ibig sabihin nito na hindi po tayo magpapatuloy sa pagbigay natin ng suporta at magpatupad ng mga programa para po maiahon natin sa kahirapan itong ating mga kababayan nating mga mangingisda. So halimbawa po ako ay nakikinig po ako at ako ay isang mangingisda, no, at hindi ko po alam na may programa pa palang ganito ang BFAR at ang gobyerno sa aking lugar. Saan ko po pwedeng makita ito at paano po ako makapag-apply? Ano po yung mga requirements sa akin? Halimbawa ipagpalagay na lang po natin sa Giwan, ayan, laging mataas ang heat index dyan sa Giwan po sa may Leyte, no? Marami po mangingisda dyan at saka usually ang dami pong mga problema nila dyan sa kanilang lugar. Yung lugar ko po ba ay kasama po sa mga programa po ng BFAR? Napakarami po natin mga sa buong Pilipinas. Sino lang po ba yung may access sa ganitong mga programs po na sinasabi nyo? Yes po. Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources po ay nag-ooperate po kami hanggang provincial level. Meron po kami mga tinatawag na Provincial Fishery Office na siya pong direkta naman nakikipag-ugnayan sa mga munisipyo. No? Ngayon, dun po sa tanong na paano ako, isa akong mangingisda, gusto ko mag-avail ng mga programa ng gobyerno para naman kahit paano ay meron po akong kabuhayan. Well, pwede po kayo lumapit sa inyong munisipyo, sa Municipal Agriculture Office, at kayo po ay iugnay sa amin. Sila po ang makikipag-ugnayan sa amin sa Provincial Fishery Office para po ma-assess yung beneficiaryo kung ano yung tugma na pangkabuhayan para po sa kanya. Pero isang tip lamang po, mas mabilis ang pagdaloy ng programa ng gobyerno kapag kayo po ay organisado sa inyong mga lugar. Ibig sabihin, unang-una po, Sir Nas. ang isda naman talaga, again, makipag-ugnayan sa munisipyo at magparehistro. Kasi meron po kaming database ng mga mangingisda. Kailangan maisali po ang pangalan ninyo doon sa listahan. Ngayon, sabi ko nga po, mas mabilis ang daloy kung kayo po ay organisado bilang mga fisherfolk associations, organizations, at mas maganda kung kooperatiba. So talagang ang pagpapadali po kasi ng programa ng pamahalaan ay sa mga organisasyon, no? Hindi po individual. So
mas maganda na magsama-sama, organize po kayo. Oo. So that's a good point na mag-organisa at mag-form ng mga kooperatiba. Yung mga magsasaka, parang na yan parang na-achieve na nila yun, no, mga kooperatiba. Yung mga mangingisda ba, may kakulangan pa para po sila magsama-sama para syempre there's strength in numbers no. Kung sila po ay kasama sa isang kooperatiba, yung kanilang mga hiling, mga hinaing ay naririnig po kaagad. Kamusta po yun? Marami na hubang mga mangingisda na tumutugon? Kung hindi po ako nagkakamali, sa pagkakaalala ko ng datos natin ngayon, sa datos po namin, parang meron po tayong mga nasa, sa buong Pilipinas po mga nasa 6,000 fishing folk associations and organizations. Pero sa numero pong ito ay nasa mahigit 1,000 lamang ang ating mga fishing folk cooperatives. So talagang may kinakailangan pa na gawin para po sila ay talagang mapatatag. No? At ito'y gawain hindi lamang po ng BIFAR, kundi ito po'y isang dapat ay sama-samang pagkilos katulong po ang mga ibang ahensya ng pamahalaan. Oo. So Sir Nars, no? Kasi alam po natin, milyon-milyon po ang ating mga magsasaka. Meron na ho ba tayong numero kung ilan po ang ating mangingisda? Para po sa kaalaman lang po? Yes, nasa na po ngayon, nasa 2 milyon. Mahigit na po ang ating ang mga mangingisda sa buong Pilipinas. At ito po kinabibilangan ito ng ating mga small scale, yung mga kasali po siyempre yung mga commercial fishing vessel operators at yung mga nasa sector po ng aquaculture. So sa kabuuan yun po yung numero natin. 2 million. Okay. So speaking of ito nga mga mangingisda, syempre yung mga hinuhuli po nila ay yun ang kumbaga yun ang magiging kabuhayan. Kung wala kang huli, wala kang benta. Kamusta po ang estado po ng ating mga isda, shellfish? Ngayon po sa talagang nasa kasagsagan na ng tag-init. Alam po natin, kalaban po natin dyan, red tide, fish kill. Ano po mga areas na apektado po? Kamusta po doon? Like in Quezon? Okay. Oo. Unang-una, siguro po, masabi natin kapag pinag-usapan natin yung supply ng isda, ngayon naman po ay nasa peak season for fishing po tayo. Summer months ngayon, so stable po ang supply ng ating isda. Okay. Pero tama nga po kayo, medyo may hamon tayo pagdating po sa pagdating po sa itong mainit na panahon. Talagang lalo na sa sektor ng aquaculture, ay sila po yung direktang kasamaan nitong hamon nito. Pero may mga mitigating measures naman po tayo pagdating po dyan sa tag-init, no? Itong napipintong ng El Nino nga, no? Nandiyan po yung sinasabi natin na dapat ay i-practice ng good aquaculture practices. Tulad po ng paglalagay ng tamang stocking density lamang doon po sa ating mga ating mga fish pond. Siguraduhin po natin na may 1 hangga't 1.5 metro ang tubig nung mga fish ponds natin. Ang regular na pagmo-monitor ng mga kalidad ng tubig, no? Yun po yung ilan lamang sa mga tagubili natin para po ma-address natin itong hamon po ng tag-init. Okay. Okay. Sir, iba naman po tayo. Bisitahin naman po natin yung West Philippine Sea kasi po may lumabas na po na report na over the years, talaga nagreklamo na po yung mga ngisda natin doon sa WPS na lumiliit po yung pwede nilang pangisdaan. Ano na po yung sitwasyon natin doon? Paano po natin natutulungan naman yung mga mangingisda natin doon sa norte? In fact, kahapon lamang po ay kababalik ko lamang galing ng Masinloc, Zambales. May ginawa po tayong isang proyekto doon sa isang pribadong grupo din na may isang proyekto rin para matulungan itong ating mga mangingisda sa West Philippine Sea. At nakadaupang palad natin mismo yung mga fisher folk leaders doon. Ang isa pong programa na pinapatupad ng BIFAR pagdating po sa West Philippine Sea, of course, meron tayong talagang dinisenyo na specific program, yung LAYAG WPS or yung Livelihood Activities to Enhance Fishery Shields and Economic Gains from the West Philippine Sea. Isa po itong program na talagang dinesign natin para specifically ma-address yung mga pangangailangan ng mga mangingisda
na nandoon sa mga lalawigan na nakaharap sa West Philippine Sea. At ano po ang isang nakapaloob dito sa programang ito, yung tinatawag natin na Layag WPS, ito po yung tinatawag natin na National Payaw Program. Ano po ito? Ito po'y paglalagay o paghuhulog sa karagatan nung tinatawag natin na fish aggregating device. Ano po? Payaw po ito. Ito po'y ibinibigay natin, dinideploy natin doon sa mga lugar na nakaharap dyan sa West Philippine Sea. At ang kagandahan po nito, ang advantage po nito, dahil fish aggregating device po ito, kusang lumalapit yung mga isda doon sa payaw, no? At imbis na magpapaikot-ikot pa yung ating mga mangingisda para maghanap ng mapapangisdaan, may permanenteng lugar silang pupuntahan kung saan nandun ang payaw at doon po sila mangangawin. Doon po sila manghuhuli ng isda doon sa mga payaw na yon. Kasi sa ilalim po noon ng payaw na yon may tinatawag tayong habong. Ito po yung pinamamahayan ng mga isda. Una, ang ma-attract nito ay yung mga maliliit na mangisda. Following the principle of food chain, kung nasaan po yung mga maliliit na na isda, lalapit ang malalaki. At yun po ang target ng mga mangingisda natin, yung mga malalaking isda. At ito po yung isang programa na pinapatupad po natin dyan sa West Philippines. Naku, good news yan ha. At least hindi nalalayo yung mga magsasaka natin, mga mangisda natin. Baka mapunta pa sila doon sa may China Mapadpad Coast pa sila Guard. na Good news po yan. Habulin po sila. Pero itong yung sabi niyong fish aggregating device, sapat na ho ba yan? Marami ho bang nakakalat dyan para po hindi po baka naman mag-aagawan naman po yung ating mga mangingisda kasi baka iilan lang po yan. Marami ho po naman po yan? Unang-una po, ang National Fire Program yan po ay international program. Hindi lang po yan sa West Philippine Sea, yan po ay sa buong Pilipinas. At bago po natin nilalagay yan, subject din po yan sa parang mga regulations. Siguraduhin natin na hindi yan nandoon sa mga navigational lane. At may tukoy na pong mga association or Fisher Folk Association or organizations ang makikinabang doon sa isang payaw. Ibig sabihin, bago pa natin yan ilaglag doon sa dagat, na-identify na natin sino-sino yung mga Fisher Folk Associations or organizations na magbibenepisyo doon sa inihulog po nating payaw. Yes, napapangalagaan po na masiguro natin na yung mga lalo na yung mga apektado mangisda ay meron po silang payaw at ito po yung regulated para hindi po sila nagkakaroon ng competition or nag-aagawan kasi meron po tayong Cali Waters payaw. Ito po yung sa mga nasa municipal waters lang, sa mga maliliit na mga mangisda. At meron po tayong tinatawag deep waters payaw. Ito naman po doon sa medyo malalayo na makakapunta yung mga malalaking bangka. So yes po, meron po tayong disenyo sa bawat pangangailangan ng ating mga mangisda. Ay, magandang balita. At least yung payaw, tapos nasa municipal water, so dapat 15 kilometers from the shoreline, no? Hindi pwede yung mga malalaki na pumasok po doon. So at least assured sila, meron silang huli. Maraming salamat po, Sir Thank you, Nazario. At babalik po ulit kayo sa po, mas gumanda po na yung sitwasyon ng ating mga mangingisda. Mabigyan sila ng sapat na tulong po para po talagang tuloy-tuloy pa rin po ang huli nila, mababa ang presyo po ng isda na talaga ngayon ang mahal ng mga isda, lalo na may red tide pa. Salamat po, Sir Nazario. Thank you, sir. Mabuhay Maraming po. salamat po sa pagkakataon. Maraming salamat po. Ayan po si Sir Nazario Briguera, ang spokesperson po and Chief ng Information and Fisher Folk Coordination Unit ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. At ang oras, alas 9:04 ng umaga. Oras, alas 9:07 na po ng umaga. A season of sharing and connection. Ka-Flash, this month, let's celebrate the simple joy of sending packages wherever you may be in the Philippines. From heartfelt packages and parcels to important deliveries for loved ones, Flash Express is here to support every shipment. Enjoy shipping that's easier and more affordable with Flash Express. Oras muli, alas 9:07 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya ang ating paboritong spokesperson po mula sa PhilHealth at Senior Vice President po, Dr. Ish Pargas. Magandang umaga po, Dr. Ish. Welcome back po sa ASPN. Good morning, Doc. Dr. Ish? Hello? Yes, Good morning, can you hear sir. us?
Yes, good morning. Good morning, Miss Patty, and good morning, Miss Ricky. Medyo mahina lang po yung dating ng audio nyo. O sige, we speak louder po. Ay papa-adjust natin. Dr. Ish, payakap nga! I need a hug. I need a hug! I need a hug in this day of turmoil. Anytime. Sending you my hug. Sending you my hugs. Okay po. Sa mga hindi po masyado pang kabisado, bakit po itong yakap po talagang dapat po alam po ito ng bawat Pilipino ang kanyang kahulugahan. So kayo na po magkwento po, Dr. Ish, ano itong yakap program? Opo. Well, thank you Miss Pat sa pagkakataon, no. Ang yakap po, ibig sabihin yan is yaman para sa kalusugan. This is our primary care benefit program ng PhilHealth, na kung saan ang talagang intention po ay maalagaan tayo kung tayo ay may sakit, at kung wala naman tayong sakit, tayo ay mailayo sa pagkakasakit. So, ito po ay para sa lahat ng bawat Pilipino, sa lahat ng miyembro ng PhilHealth, at ito po ay hindi siya, Miss Pat, katulad nung dati na pag nag-register yung nanay, kasama na yung mga anak. Dapat po ay kanya-kanyang rehistro sa isang yakap clinic. At ang mga serbisyo po nito makukuha ay libreng konsultasyon or check-up. Tapos po ay meron po tayong 13 libreng diagnostics and laboratories, katulad ng mga examination sa dugo, ECG, X-ray, mga pap smear na tinatawag, yung pong para sa TB. Ganun din po, sa ngayon, na-expand na natin, dati 21, ngayon po ay 75 drugs na ang kasama na libreng makukuha. At in-expand na rin natin yung programa, kasama na rin po dito ang libreng screening test para sa 4 na cancers: breast cancer, liver cancer, colorectal cancer, and lung cancer. Okay. Very impressive. Okay. Doc Ish, napakagandang balita nga po ito dahil na-expand. If I'm not mistaken po, ito po yung parang rebranded nyo ng Konsulta program, ano? Yung dati po natin Konsulta Yes, program. tama ka dyan, Miss Ricky. Apo. Ang tanong ko po ngayon, na-rebrand din po ba yung access naman ng ating mga kababayan na mga nasa rural areas? Kasi po marami rin po pa rin tayo na mga kababayan na nakatira po sa mga liblib na lugar na wala pong direct access po sa mga accredited na mga klinika, accredited na pharmacy. So, how exactly will this work po for them? Yes. Sa ngayon po, Miss Ricky, with the rebranding, medyo mas maayos din and mas aggressive ang ating information campaign and of course accreditation to provide more access. At the current rate po, we already have around 4,200 accredited clinics, private and public, hospital and non-hospital nationwide. And we already have around 33 million registrants. But of course, ang atin pong target for the year is around 50 million. Pero sa ngayon po, mga buwan ng Mayo, tayo po ay nakaka-33 million na. But of course, the target talaga is mai-register yung pong 120 million population ng mga Pilipino natin. So, from dati po sa konsulta, yung ating mga accredited providers ay nasa 1,000 plus. Ngayon po, tayo po ay nasa 4,200 plus accredited facilities na po. Sir, meron po ba kayong datos, halimbawa, yung mga lugar po sa probinsya, lalo na ni walang barangay health center? O kung wala pong barangay health center, paano pa po sila makaka-register dito sa yakap? Ano po yung, I know it's a geographic challenge po para sa atin, ano? Pero ano po yung plano natin dito para naman po magkaroon po rin sila ng access sa napakagandang programa po ng PhilHealth? Ay, sorry po lang, wala po akong listahan ngayon kung alin yung mga lugar natin na walang barangay health centers. Pero dito po kasi, we opened already our accreditation not only to the public but also to private. So yun po mga private clinics po, schools, yun pong mga clinic offices, ina-accredit na rin po natin yan to provide the yakap services. Ganon din po kahit po yung sa mga clinic ng mga BJMP or yung mga jail management, ina-accredit na rin po natin yan. Meron po tayong mga MOA with the DepEd para po sa mga school clinics. And also, we already have started the discussion with
the DOLE para po dun sa mga office clinics ng mga government, kung po pwede po. And of course, this is open to private, even to HMOs. Oo. So, Doc Ish, I'll go back to what you mentioned earlier na sabi mo, kailangan iparehistro, hindi pwede, o hindi na automatic na yung nanay, automatic na registered na rin yung mga anak niya. So, ano yung proseso po? First of all, syempre, identify natin po yung accredited na health center kung saan pwede mag-enroll dito po sa Yakap. So, pagpunta po namin doon, anong mga requirements ang hihingin? Ano pa yung mga dapat namin malaman bago po kami to be able to afford the benefits of Yakap? Opo. Well, unang-una po, tama kayo, you have to choose because yun pong clinic na gusto nating mag-alaga ay choice ng pasyente. Okay. So, dun po sa listahan natin ng accredited clinics in our website or sa eGov application, makikita po natin and we choose from there kung alin yung mas convenient sa atin na clinic. Kapag po nakapili na tayo, ay pwede na po tayong magpa-register. Ang kinakailangan lang talaga ay yun pong ating PhilHealth Identification Number. Yun po yung patunay na kayo ay registered member na ng PhilHealth. Kasi yun po yung magiging basis natin or identification number din sa Yakap Clinic. Tapos po kayo po ay kukuhanan na ng picture para po mailagay po sa ating database yung picture nyo. Tapos yung inyo pong biometrics ay i-validate through our PhilSys or yung pong sa PSA na national number para po maging consistent ang lahat ng data natin. And once it is done and confirmed, pwede nyo na pong makuha yung mga serbisyo. Una po, magkakaroon tayo ng first patient encounter kung saan kukuhanin yung health profile. And after that, you can get na po all the benefits at pwede na po kayo magpa-check up. At kung kinakailangan, resetahan ng doktor ng Yakap Clinic kung merong laboratorio na kaipapagawa at kung merong gamot na kailangang inumin. Okay. So, not necessarily na dahil nag-register dun ka sa accredited health center, pag magpapa-cancer test ka, magbibigay ng doktor ng reseta doon para ibang ospital naman ang mag-administer ng screening test. Yes po, tama kayo. Always the first step is go to the Yakap Clinic and see the doctor. It is always the doctor who will prescribe yung laboratory or yung gamot or yung sa screening test. Okay. Naku, sir. Ay, Doc, ito nga po may bisita po kami nung nakaraan. Siya sa oncologist po siya. Kaya napaka-good news po. Nakasama na po yung cancer screening po sa PhilHealth. Ito po ba, alam po ba natin na it will be enough in 20,000 po na makukuha po per person? Halimbawa, meron po isang pasyente na may cancer. Sapat na po ba itong 20,000 pesos? Magkano po ba yung cancer screening? Paano po may mga gamot pang kailangan? Meron po ba silang ibang pwedeng lapitan naman? Halimbawa, makonsumo nila yung 20,000 po na nakalaan para sa kanila? Okay. Ricky, just to clarify, Yes, Doc. yun pong 20,000 yan po ay limitasyon para lang po dun sa benepisyo ng gamot. Opo. Doon po sa medicines po, doon sa original Yakap, meron po talagang 21 drugs na libre po nating makukuha the whole year round. So, aside pa po yan from the And-expand po. 20,000? Opo. Aside po yun doon sa 20,000. Okay. Tapos po, nung in-expand natin yung gamot, nagdagdag tayo ng additional 54, but the 54 is subject to 20,000 per person per year ang limitation. So yung pong 20,000 is really just for the gamot. Iba pa po yung pagka kayo ay prescribe ng doktor na colonoscopy screening for colorectal cancer. Yun po ay ibang benepisyo pero libre nyo pong makukuha at ipapagawa doon sa ating accredited hospital para po gawin yung operation. Iba pa pong benepisyo yon, but all of those are part of the Yakap. So hindi po yung 20,000 lang yung limit for all the services, but the 20,000 is just for the 54 drugs. So the 20,000 that can be used for your mga maintenance drugs, di ba, Doc Ish? Yes. So, Opo. Plus, yun po yun, yung 54 drugs na yung 20,000 pwedeng gamitin sa maintenance, plus yun pa pong 21
na kasama Libre. sa original yakap, Oo. pwede rin yun pong makuha at yun po ay annually ay naibigay sa atin. Kasama din po doon yung mga ilang maintenance drug. Oo, okay. So Doc Ish, sabi mo nga ang target po sana po talaga lahat ng Pilipino mag-enroll po dito sa Yakap. Kamusta naman po ang enrollment? Is it getting popular? Dumadami na ho ba ang nagte-take advantage po nito or meron pang kailangan pa more IRR para po information campaign para marami po makapag-take advantage? Well, from the 2025 data po, we have already registered around 25 million. Oh, okay. And then this May po, we already have registered around 33 million. So 25 So- plus 33? Ganun ho ba yan? Opo, so Oo. medyo nag-increase na tayo ng around 8 million in 4 months. Oo. So, but the real target sana natin at the end of 2026 is around 50 million yung ating mai-register na. Opo. Oo. At nagpapasalamat tayo sa ating mga media friends because mas na-pick up na po ng ating mga media friends katulad po ninyo, yun pong the program itself at nakakatulong na po kayong lahat sa pagpapalawak ng information. Even actually, kung matatandaan nyo, Ms. Pat and Ms. Ricky, noon pong May 1 or Labor Day, Yeah. ito po ang isa sa major activity ng ating government together with the Department of Labor and Employment na kung saan po ay nationwide tayo ay nagkaroon ng yakap registration sa lahat ng mga malls at billing sites. At ito po nga ay pinuntahan din ng ating Pangulo, Bongbong Marcos. So, medyo nagpipick up na po ang ating information dissemination and hopefully, mas marami na po ang makapagpa-register. Oo. Kasi maganda talaga itong programa, itong Yakap, Dr. Ish, kasi prevention is better than cure. Di ba? Talagang dapat magpa-screening na tayo para hindi lumala ang ating sakit. Tapos yung ating maintenance, at least sagot na po yan ng gobyerno para hindi na nga tayo lumubha ang ating karamdaman. Tama po, Doc? Yes, tama. Tama ka dyan, Ms. Pat. And the objective really of the yakap is mailayo tayo sa sakit. Yeah. So, at the early stage pa lang, ay sana ay madedetect na natin. O kung hindi man at tayo malusog, ay mapanatili tayong malusog through the yakap clinic. Ayan, okay. Maraming salamat po, Dr. Ish. Always a pleasure having you. Have a fun and healthy weekend. Thank you, Doc. Happy weekend. I'm going to wait for your Yakap. Doc, Yes, live guesting ka maraming naman salamat next po, time Miss para Pat mayakap and Miss ka namin. Okay. Opo, sending my hugs to Sending everyone. our Thank you. hugs Good as morning. well. Thank you very much po kay Dr. Ish Pargas, ang Senior Vice President and Spokesperson po ng PhilHealth. Kaya mga misis, mga mamis, nako, sugod na kayo sa mga Yakap centers. Iparehistro nyo ng sarili nyo, pamilya ninyo, pati mga anak ninyo. Take advantage po. Libreng gamot po, libreng mga screening, di ba? Oo, Free ganda consultation. Para wala na kayong out of pocket. Talaga, prevention is always better than cure. At ang oras, alas 9:21 na po ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita. Natagpuang wala ng buhay ang dalawang batang lalaki po na nawala sa Naga City, Cebu mula pa noong hapon ng linggo ng May 17. Nakita po ang bangkay ng dalawang bata po sa loob ng isang nakaparadang sasakyan noong hapon po ng Miyerkules, May 20 sa Purok Yosom, Sitio Bantayan sa Barangay Tuyan. Ayon po sa pulis, noong linggo ng hapon pa huling nakita ang dalawang batang magkaibigan. Martes naman po ang inireport ng kanilang mga magulang na nawawala na daw sila. May nakuhang CCTV footage kung saan makikita ang dalawang bata na naglalaro hanggang sa napunta malapit sa abandonadong kotse. Walang nakitang foul play ang mga otoridad sa nangyari po sa mga bata. Hindi pa alam kung paano nakapasok at nalock ang mga bata sa loob ng kotse. Natukoy po, napatay na po ang may-ari ng kotse at matagal nang nakaparada doon ang naturang sasakyan. Grabe. So siguro naglalaro. Tapos hindi sinabi no, kung ilang taon yung mga batang to. Oo, liliit pa nila. No? So siguro, ayun, alam mo naman na mga bata malilikot. Baka Siyempre. may nagalaw. Ayun pala yung sasakyan, no? Tingnan mo. Oo, may nagalaw sila doon. Ba't may kabaong ba yan? Ayun na nga, yung kabaong doon na siguro yung mga, ay nako, napakalungkot naman. grabe. Okay, Ricky.
Samantala po, handa na ang Agusan del Sur para sa 2026 palarong pambansa na magaganap sa Munisipalidad ng Prosperidad. Mula po yung May 24 up to 31. Nais ang lokal na pamahalaan ng Agusan del Sur na mahatid ang isang hindi malilimutang karanasan para sa mga participants or kalahok po nito. Isa sa pinaghahandaan nila ay ang kaginhawaan ng mga manlalaro. Naghanda sila ng libreng transportasyon papunta sa iba't ibang venues para maging maginhawa ang paggalaw ng mga delegado. Bukod sa preparasyon para sa naturang kompetisyon, naghanda rin ang Agusan del Sur para sa turismo. Naghanda ito ng mga libreng tour para sa libo-libong delegado sa 18 rehiyon. Kabilang sa mga inaasahang bibisita o bibisitahin ng mga delegado ay ang Tugonan Falls, Vega Falls, and Ecotourism Park, Agusan Provincial Museum, Puting Buhangin Cave, Agusan Marsh Wildlife Sanctuary at ang sikat na Tuog Centennial Tree. Mayroon din nga libreng boat tour sa Surigao del Sur, Britannia Group of Islands at Enchanted River. Okay, para sa ating showbiz pasilip ngayong Friday, ako magandang balita po ito sa mga fans ni Alex Gonzaga. Kumpirmado na buntis po si Alex Gonzaga. Kinumpirma po ng actress-vlogger na si Alex Gonzaga ang matagal ng usap-usapang pagbubuntis matapos po niyang ibahagi sa social media ang emosyonal na journey nila ng mister niya na si Mikey Morada sa pagbuo ng kanilang pamilya. Sa kanyang post, ibinahagi po ni Alex na matapos ang halos 6 na taong pagsasama bilang mag-asawa at 3 masasakit na pregnancy losses, hindi sila nawalan ng pananampalataya. Ayon po sa actress-host, habang naghahanda sila para sa isang IVF treatment, dumating po ang biyayang matagal nilang hinihintay. Isang natural pregnancy. Kalakip ng announcement ang isang makahulugang video na nagpapakita po ng kanilang pinagdaan ng emosyonal na pagsubok bilang mag-asawa. Bago pa man ang kumpirmasyon, ilang beses na po naging laman ng balita at social media speculation ang umano'y baby bump ni Alex. Samantala, bumuhos naman po ang pagbati mula sa fans at mga kaibigan sa showbiz para kina Alex at Mikey. Kabilang na po ang kanilang buong pamilya. So talagang congratulations kay Mikey at saka kay Alex. Finally, imagine, 3 pregnancy losses. Ang sakit nun, no? Oo, she was my host dun sa LOL. Tapos yun nga, I saw talaga yung journey niya talagang. Kasi gustong-gusto talaga nilang magkaroon ng anak. Siyempre naman. O, diba? Kaya nga, doting tita siya sa mga anak ni Tony. Diba? Yung Spoiled yung dalawa, mga anak ni spoiled. Tony, Siya yung no? laging naglalaro. Kasi gustong-gusto nga niya talaga magkaroon ng pamilya. Pero yun nga, maganda. She tried ilang beses mag-IVF. O tino po, Ito, natural, sabi nga niya, no? natural. Congratulations. Very good news. A baby is always a blessing. blessing. Kaya po sa mga magulang, alagaan po natin yung mga anak natin. Correct. Dahil marami dyan ang nangarap magkaanak, hirap na hirap. Oo. Yung mga iba naman dyan, ang daming anak, hindi naman inaalagaan. Hay, nako. Oras, alas 9:25 na po ng umaga. Sa aming pagbabalik, makakausap po natin ito si Coach Enzo Bonoan at Coach Julia Sukgang Bonoan. Tungkol to sa mga Hyrox. Sila po ay Hyrox athletes and certified fitness coaches. Siyempre, I've never heard of Hyrox dahil wala naman akong ganyang mga exercise. Walking lang ako. At least may walking ka. Ayun na Very lang. good yun. Very good yun. O sige, sa pagbabalik po ng ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Oras! Alas 9:28 na po ng umaga. Ricky, bago tayo magpaalam mamaya, gusto ko lang i-share. Kung kayo po ay nag-iisip ko anong gagawin nyo this weekend, I highly recommend this Netflix movie, Remarkably Bright Creatures. Remarkably ano yan? Bright Sa Creatures. Netflix yan. Sa Netflix yan. At starring to si Sally Field. Ay, ang ganda-ganda nitong pelikulang ito. Talagang it's about actually an octopus And how the octopus... Octopus. Oo. Ay, octopus. Octopus, hindi octopul. octopus. Basta panoorin ninyo. Basta sa mga may kakilala kay Sally Field, alam nyo naman po na siya po ay isang napakagaling na artista. Best 2 hours that you can spend this So, weekend. pelikula lang siya, hindi siya series. Hindi siya series, pelikula. So, 2 oras tapos na. Ako naman nabudol ako, nag-Amazon Prime ako, di ba? Oo. Akala ko,
pelikula lang. Oo. Kasi ang pelikula, 2 oras Yeah, na yeah. matapos na. Oo. Kasi ang ganda from naman po, kung kayo ay may Amazon Prime. From F-R-O-M. Ito Oo. naman ay istorya, yung mga mahilig po sa mga, siguro, suspense. Yan, yung mga mystery. Yung mga ganyan. Ayan, yung mga Oo. may isa-solve kayo. Oo, Ayan. oo. Ito, para lang mawala po yung isip nyo sa mga flood control, sa mga Ayan, investigasyon. oo. Ito na lang i-solve nyo. Ito po ay isang lugar Oo. na halimbawa mula sila sa iba't ibang destinasyon mula sa Estados Unidos. Ang daming states niyan, di ba? Oo. So, galing sila sa iba't ibang lugar, pero napupunta sila sa isang area Oo. na hindi ka na makakaalis pag nalusutan mo yun. So, ito, para may portal. Oo, May oo. portal na hindi Parang nila sci-fi? alam. Oo, hindi siya sci-fi kasi hindi ako may sa sci-fi eh. Oo, oo, pero oo. ito po, ikwento ng mga pamilya, paano sila nagsusurvive sa isang sitwasyon na hindi naman lakalain na, ay, ba, ito maghihiwalay na itong pamilyang to. Pero bigla silang nilagay doon, dinala sila doon. So, yun, okay. adventure po yan. Adventure. Thriller, Basta ako, mystery. Ayan. Oo, Ito, kung gusto niyo mag-binging, Oo. nag-binge ako isang buong weekend dahil nga nabudol ako, akala ko pelikula lang. Ayan. Okay, sige. Ito tingnan naman, natin. meron po pa rin tayong balita, Patpi, ano? Ipinaliwanag ni Agriculture ASEC or Assistant Secretary and spokesperson na si Arnel de Mesa kung bakit mas mataas ang presyo ng lokal na bigas kaysa sa imported. Sa kanyang panayam, sa programang 100% ito ay pagbibigay ng insentibo at proteksyon sa ating mga lokal na magsasaka. Pakinggan po natin si ASEC Arnel de Mesa. Isang paraan ito, Jen, para, of course, bigyan natin ng insentibo at saka protection ating mga lokal na magsasaka. Opo. Dahil nga kasi pag ikokontrol natin masyado mababa ang presyo ng lokal na bigas, maapektuhan kasi yung presyuhan ng farm gate ng palay na makakaapekto naman sa kita at kabuhayan ng ating mga magsasaka. Binanggit din na ang bigas na nasa bansa ay 80% local and 20% imported. Aminado po si De Mesa na nagkakaroon ng issue sa kalidad ng lokal na bigas dahil sa proseso ng drying at milling. Saka Ayun. karamihan ng bigas naman na nasa ating bansa ay lokal. 80% ay local, 20% ay imported. Bagamat aminado tayo na mas maganda yung quality nung imported dahil consistent yon na 5% broken. Yung sa atin kasi talaga dahil maraming klase ng alay. So, in terms of drying at milling, talagang yun ang nagiging issue natin, yung quality. Samantala, ipinahayag ng Department of Agriculture na maraming itinatayong cold storage facilities na gumagamit ng renewable energy. Ayon po kay Agriculture ASEC and spokesperson Arnel de Mesa, layo nito mabawasan ang gastusin ng ating mga magsasaka. Makatutulong din ito sa pagpapabuti ng kalidad ng agricultural commodities maging sa pagtitiyak sa ating food security. Maliban po sa mega cold storage facility sa Bicol, patuloy ang awarding ng mga pasilidad sa Mimaropa at sa iba pang strategic locations. Samantala, ang Department of Agriculture ay nakiramay naman po sa pamilya na namatay na 73-year-old na lalaki habang nakapila po ito sa 20 peso per kilo na bigas. Nagpahayag ng pakikiramay si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel sa pamilya po ng 73-year-old na senior citizen sa Nasawi habang nakapila upang makabili ng 20 pesos na kilo na bigas. Ayon kay Chu Laurel, nakita na niya ang mga larawan at video ng insidente at kaagad siyang nagpadala ng kinatuan at personal na tulong sa pamilya ng biktima. Matatandaan pong nasawi ang senior citizen matapos maararo ng isang sasakyan na sumalpok sa bahagi ng sidewalk kung saan nakapila ang mga bibili ng bigas. Tandaan po natin, alas 4 po ito na madaling araw ha. Sinabi po ng kalihim na pag-aaralan ng kagawaran kung paano masisiguro ang kaligtasan ng mga mamimili sa mga susunod na implementasyon ng programang 20 pesos per kilo na bigas. Di ba yan ang nakakalungkot na binalita mo yan di ba? Namatay nga, na hagip ng isang truck, ng pick-up truck. Pick-up Nakita truck. ko yung news parang nakatulog yata kasi galing Isabela pa, yung driver. So siguro pagod. Ang layo ng Isabela, di ba? Parang 10 oras yata. So anyway, oras, alas 9:33 na po ng umaga at magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation.
ASPN. Oras! Alas 9:30 sa isa po ng umaga at kasama na po natin live sa studio, very handsome couple. Sila po ay ang Spartan Race Ambassadors and sila po ay dating Century Tuna Super Buds finalists. Wow. Additionally, Enzo is also the current Mr. Cosmo Philippines at ang napakaganda niyang misis, si Julia Bonoan, was Miss Bodycon 2023. Nakakahiyang tumabi sa inyo, kaya lalayo na lang ako dito. Good morning, Julia and Enzo. Welcome to ASPN. Hello. Magandang umaga. Good morning. Thank you for Okay, having just stay here. us. Bahala na si Direk Ed na humabol sa akin. Anyway, kasi Ricky was saying, sabi niya, Pat, I want you to meet this couple. They're into Hyrox. Sabi ko, ano bang Hyrox? Is it something to do with water, hydrogen, Hyrox? So please explain what is Hyrox. And this is a new fad in exercise. Huy, lumapit ka naman, Pat. Ayoko. Kami yung lalapit. De, joke. Okay, So go actually, ahead. Hyrox, not Hydrox, di ba? Yeah. Oo. Commonly said term yan eh. Pero yung Hyrox kasi, ito ay abbreviation ng Hybrid Rockstars. Hybrid rockstar. It originated in Germany, I believe, Yes, in 2016, 2017. Okay. So basically, yung Hyrox, ano siya eh, it's a fitness competition format. Tawag dyan actually fitness racing. Okay. Yeah. So, you have 1 kilometer of running. Tapos, Running. Okay. Yun muna. And then meron kang station na functional fitness. Okay. Uulitin mo yan 8 times. So Functional. different stations. And then in between, you'll be doing 1 kilometer of running. So Yeah. this is different from the Ironman, di ba? Na multiple Correct. sports. So this one, it is just running. Then when you say functional exercise, ano ito? Push-up, sit-up. Sige nga, ikaw na lang magkwento. Mamaya, mahalata na wala akong alam sa exercise. Okay, go ahead. So actually, yung walong yun, in order, you have your ski erg. So parang nag-mimic ka ng pagsiski. You'll be doing 1,000 meters of the 1,000 ski meters erg. yan. Oo. Pangalawa, meron kang 1,000 sled meters? push. Sled push. Sled Pero push. pa-sample, baka wala tayong video. So, you're pushing a sled, tapos may friction yan sa carpet. Yes. And then malamang mas mabigat sa lalaki, mas magaan sa babae. Okay, oo. And then, meron tayong, after that, sled pull. So, you just have to do the opposite naman. Oh, Hihilain mo. pulls. 80 meters on, both ways. And then, you have the burpee broad jump. Yes, that's basically what's Ayan being yun. shown on the Nakikita niyo sa screen. screen. Oo. Yes. Okay. Burpee broad jump. So, burpees, pero may talon ka pa. Forward. Forward. Burpee? Yes. Burpee broad Is jump. it like a burp? Na. No? Mapapag-burp po kayo. Mapapabird. Hindi kasi I wish it would. ang burpee is a one kind of Exercise. So ito, burpee Broad jump. Oh, Broad so jump. So your burpee na may forward. jump pa. Okay. oo. Yes. So that's halfway na. Yeah. Now, the fifth one is going to be your Rowing. row. Yes. So, yung nakikita niyo sa gym, yung mga Yeah, rower, yeah. pang cardio, sa 1,000 meters ulit. Oo. Yes. And then number 6 would be your Farmer's carry. So, may kettlebell kang hinahawak. And you'll be going 200 meters. You'll be walking with Yeah. that. Napagod na ako 200 meters. 6 pa lang yun? Okay. 6 na yun. So, two more. three fourths. Okay, so we're gonna finish strong. We have sandbag lunges. Sandbag. Yes. And you're moving How heavy are forward. those sandbags? Depends per category. So if for women's category, it's 10. about 10 kg. Oh, 10 and for kg. men, it's about 20 kg. Okay. Yeah, but it gets higher if you're in the pro division. Okay. Yes. So the last one? Is the, paborito ng Wall lahat, balls. wall balls. Yes. So- Wall balls. Wall balls. So you'll be carrying a wall ball. A medicine ball. Medicine ball, and then you'll be squatting and then throwing it over your head. So again, the weight is dependent, I guess, on your category also. Yes. And how many days after do you finish this task? 1 kilometer running plus 8 functional exercises. How long does it take? So actually, sometimes you can do it solo. You can do it Team. as dalawa kayo. Pwede din 4. Okay. So it's called a relay. Oo. So as far as I know, yung record natin sa Pilipinas sa solo, at least sa solo men's, is going to be 1 hour and, if I'm not mistaken, 7 minutes. 1 if not hour 10. lang? Oo. 1 hour lang. hour for That's everything. men's pro. That's men's pro. Men's Pro. So that Okay. means heavier weight. Heavier weight. Oh, Yeah. napagod ako, Pat. Ako rin. Parang talaga, that's not for me. But
Actually, believe it or not, this is actually a fitness event that is encouraged for even for beginners. Okay. Kasi given that the exercises are in relation to functional exercises, you can, like for example, farmers carry. If you carry like groceries, it's just a matter of like being able to carry heavier groceries, and you do it at your own pace. Yeah. Is this a cardio exercise? No. it's Strength and endurance. Strength and endurance. Yes. Okay. Ricky, ikaw. Kasi ikaw kailangan mo mag-exercise. Ayun na nga. Actually, kailangan ko talaga mag-exercise. Sabi nga nila, di ba, pag ang tao daw, umabot na ng 40, kailangan na yung muscles, yung alagaan. yes. O, di ba? Kaya trying hard ako mag-soccer, kunwari. Yes. Doon kami teammate si Julia. Si Julia, napakagaling mag-soccer. So, yun talaga nagpo-push sa akin. No? Sige, takbo lang, Ricky. Huwag ka mag-give up. So, ito ba, mapupush mo rin ba, halimbawa, yung mga beginners nga, gaano katagal yung preparation? As in, halimbawa, ako, alam mo na yung fitness level ko, halimbawa, 0. Di ba? Grabe naman. May pag-asa Grabe naman. may pag-asa pa ba na halimbawa makasali ako dito? Because, as you said, it's a competition, High Rocks. Parang the only thing I tried similar to this is CrossFit. Na talagang halos mamatay-matay na ako. Alam ba, isang beses ko lang na ginawa, parang babalik ako after 1 year na ulit. So what's the difference of this? How do you encourage beginners nga to train? For example, lalo na yung mga gusto na, halimbawa, umabot na ng 40, gusto maging fit naman, magka-muscles naman. How do you exactly prepare for it? Well, actually, yung kagandahan kasi ng High Rocks, well, you mentioned CrossFit. Para sa akin, ang High Rocks, nasa ilalim siya ng umbrella ng CrossFit. But it's actually a lot simpler. Kaya, actually, may nag-qualify lang, he's within the 70-plus age group. So World Championships. So dito sa High Rocks, it's really welcoming for all ages. In fact, I even encouraged my dad and my mom to be joining us at the very least end of the year or at the earliest end of the year or siguro earlier next year. We'll be preparing for it. To add lang din, our previous High Rocks was just last weekend na nahikayat ko yung aking mga kapatid, ng dalawa. Who are not really into fitness. Never done masyado. high rocks before. Yes. But if you're going to get into High Rocks, do you have to enroll in a gym? I mean, what do you need? What tools do you need? What equipment do you need? Attire. Paano ba yan? No, kasi, di ba, parang 8 functional exercises plus the running is easy. For sure, you have to have good running shoes, di ba? But you have to do this ba in a gym so that you can work out, you can prepare for it? What do you Thankfully, need? there are a lot of High Rocks training gyms. So they're parang specific gyms. Not all gyms are High Rocks training gyms. Though I do have certain clients, because we're fitness coaches, I do have certain clients who are members of certain gyms that don't have High Rocks equipment. So you can make do with whatever, let's say, the cable machines, and then they can parang to be able to strengthen the muscles necessary to do the actual station. So it doesn't have to be the actual equipment that you're gonna be using naman. So ideally, it has to be done in a gym so that the equipment... Mas may weight, so the equipment is there. And a fitness coach or a coach should be able to guide you. Preferably, yes. No, siguro just to clarify lang, pagdating sa High Rocks training, of course, if you want to train for a specific result, you want to train under the accordingly. supervision. Diba? Pero ang kagandahan din ng High Rocks is the reason why it's so popular is because it's so inclusive eh. Ang daming kahit sino pwede sumali, even if you don't have access to a High Rocks gym. Right. Kasi ito, 60% of the race is running. Running, you can do Pwede ka anywhere. Patpin, di ba nag-walking ka na? Ayoko mag-run. Okay, sabihin natin running is walking also. Yeah, so you basically do it at na your lang own ako. pace. Okay. I mean, kahit nga kami, napalaka din kami a couple of times. Nagka-cramp na kasi ako. Oo. Naku, teka lang. Sabi mo nga, inclusive, ano? Yes. Actually, nalaman ko nga, nabalitaan ko nga, na ikaw ang women's champion, kumbaga, ng isang High Rocks event. Kaya nakita ko, yung isa kong kaibigan, na siya naman yung nauna sa'yo ng konting-konting segundo lang. Pero ito, Patpi, lalaki. At saka talagang athlete siya. Pwede ba yun? Di ba parang dapat magkaiba kayong category, di ba? Dahil lalaki versus babae, physically, we were built differently.
So, make it make sense. Bakit ganun? Pero ito, na-challenge siya sa'yo. Sabi niya, I cannot let this small woman defeat me kasi athletic mentality, Yes, di ba? yes. Athletic mentality. PFT din. So, bakit paano ganun? So, if kung ako isasali sa isang high rocks competition, should I expect to compete with men also? You're very strong daw, by the way. Thank you. Well, just to correct you on that, what I joined with your friend is what we call a Hyrox PFT. So it's a physical fitness test for Hyrox. Parang it gives you that gauge parang of how ready you are for a Hyrox competition. So it's not the actual Hyrox. Kaya nakasali ko siya doon sa parang per wave. Yun. And then a real Hyrox competition, you will be together with, like, for women lang. For men lang. Pero meron din, like, what we joined, doubles, Yung wherein previous namin was mixed doubles. mixed doubles, so men and women. Ganon. Yeah. But what we joined previously was a PFT, which is basically parang a test on whether or not you are parang ready for a higher, or parang how ready you are Kung for a higher. matapos mo yung PFT, siguro you can feel a lot more confident going into the actual high rocks. Yes. So apparently this Hyrox nga is the fad now. Yes. Di ba? No? Dami artista nagmahal. Marami. Yun na nga. I saw I De Las Alas. Even my niece Isabel was here together with her husband, no, with Adrian, and then Ann Curtis and the husband. So ano ito? Parang yayaan lang. O halika mag-Hyrox tayo. How did I, who's my age at 61 years old, she's living proof nga that age is just a number, sabi nga niya. So were you instrumental in her conversion to Hyrox? Fun fact, we're actually gym mates. You're gym mates. In the gym. So she puts in the work. How long do you have to, exercise or do the how do you call it? Exercise ba yan? Yung training. The training? So, it really depends on the result that you're going for. So, siguro, if you want, my sisters, for example, they only started really training, siguro, as a New Year's resolution. Yeah. For weight loss or for weight gain? Why did they get into it? One needed, siguro kasama na doon yung pag-improve ng body composition. Okay. Pero that's one aspect to it. Pero they also had to start running more. They also had to do strength training na din. This all started in January to prepare for our race just last weekend. Okay. This was on in Korea. Yes. How did you do, by the way? We finished with a time of 1 hour and 23 minutes. Wow, congratulations. So going back to Miss Ai, and the reason why naging hit siya, bali. Fad ngayon. Kasi the mere fact that you can join with a partner, I think that's very new pagdating sa mga fitness competitions. By being able to join with a partner, ang dali na mag-ayaan. Hindi kailangan jowa eh. Pwede kaibigan, pwede mag-ama, mag-ina. So mixed, parang sa tennis, mixed doubles ba yan? Right. Pwedeng babae at saka lalaki. That is correct. So there is an event na mixed, and then there's Yes. also for men, there's also for women. Yes. Here in the Philippines, are there already competitions for Hyrox? Kasi you've been mentioning that you go abroad pa to compete. Yes. Wala ba dito? It's Sadly, not yet that popular yet, enough? but soon Not eventually. yet. Pero siguro kaya na natin maamoy yung pagdating ng high rocks dito sa Pilipinas. Naamoy mo na ba? Ganyan na. Amoy pawis ba So you yan? didn't answer my question. Is Hyrox more for weight gain, weight loss, or doesn't really Toning. matter? It Toning. depends eh. Kasi sabihin natin, galing ka sa runner's background at sobrang nipis mo, but you're great at running. Then maybe you need to benefit from gaining weight. Kasi hindi mo matulak yung sled or mahihila. I personally had to gain Siya. weight for muscle-wise in order to push. Kasi during my first Hyrox, parang every Hyrox that we do, it basically reveals the things that you need to improve on. So during the first Hyrox, I was like, I can't push the sled. So I gained a little bit more weight for the second one, and I was able to carry heavier pa nga. Kasi Sa mixed doubles, ang babae, itutulak niya yung weight ng lalaki. Yes. So, tinutulak ka niya. Paano nga? Hindi ko ba talaga? Tinutulak ka niya? No. So let's say, pagod na ako sa pagtulak ng sled. Switch. I'll have to switch and I'll have to take tag-teaming over. kayo, Yes. tag team. And I'll be lifting a weight heavier than what I normally would Carry. lift for a Yeah. women's Hyrox division. After that, you eat a lot. Oh yeah, marami And lalo na we're in a different country, so we're like, okay, tour, eat whatever you want.
Right. Oh, Yeah. like si Ai, what is she in it for? Is she there for the weight gain, weight loss, toning? I think it's really I'm not more too of trying sure. to see Ren where she's at in terms of her fitness. What's nice about it is that if you want to be fit overall, in Yeah, terms of overall. endurance, Holistic strength, parang na. might as well give yourself a goal. And for people, that is high rocks. Yeah. Yeah. It attracts so many people, so many kinds of athletes kasi Yeah. from the beginners to the different types of specialists. So sabihin natin, ako, I used to compete in bodybuilding. So as a bodybuilder, medyo mas mabigat ako, but I don't really run so much. So yung high rocks, it revealed na, okay, I need to keep working on my running. So is that an under sport or an over sport? Is that your main sport? Kasi di ba a lot of people, like they're Cyclists. runners, oo, di ba? Pero under sport nila golf. Kasi mas slow down, mas ano yung pace. So high rocks, is that, would you classify that as an under sport? Or Meaning it's harder? no, it's easier. No? Okay. No? Para sa akin, As in, if you're high rocks, talagang yan ang main sport mo. right now, siguro ito yung sport na pinag-preparean namin mainly at the moment. Mainly na. Yeah. Because Oo. the nice thing about high rocks is that, let's say you're training for strength, let's say you're training for endurance, nasasakop niya eh. And then let's say you go into other sports, at the very least. Madali na. Yeah, because so the yan yung fitness you primary build. sport mo. Yes. Okay. Like, we play soccer, so parang that helps me build my yung Stamina. endurance ko, my stamina, my cardiovascular strength, and then parang it leads me to getting better at high rocks. Yeah. Kidding. So holistic yung iyong fitness dyan. Right. Okay, my question naman ito dahil masarap kumain. Di ba nabanggit nyo nga, you eat after. Bilang fitness coaches, what is the certain diet for this? Meron bang dieta na kailangan sundin? Is it more of protein High ka dapat? carb, high O, paano ba? protein. Or may kailangan sundang diet? Yan. Definitely a lot of carbs, before Carbs. for the running part. Oh, Yes, burn and eh. Kasi grabe, weightlifting, stamina, endurance. So, this really helped build my relationship with carbs. Carbs, Yeah. oo. Because ako I rarely eat carbs. I rarely eat carbs. Kayo lang nagpapakain sa akin ng carbs. Sabay ito, mag-order na tayo. Paano siya nakabuild na relationship mo with Ayan. the carbs? Kasi ang dami tao takot sa Takot sa carbs, carbs, yeah. di ba? I mean like athletes, di ba? They're High more into protein. protein talaga. So how did it help you with your relationship with food? So, I would say, siguro mas naglilin pa nga towards endurance ang high rocks. So, endurance kasi, you can ask any endurance athlete, there's no such thing as skipping carbs. So, carbs kasi yan ang main fuel source mo pagdating sa endurance sports eh. So, you need that before, during, and after your training. But I will add this though. As someone who was heavier, di ba, na-mention niyo, Ricky, di ba? I lost weight. So, the reason why I lost weight was because nakakatulong din naman, kahit paano, ang weight loss sa running. Weight loss sa running. Yeah, so okay. so in theory, each pound that you lose is some added pace sa run mo. Okay. So, if I wanted to run better, I needed to be at a more efficient body weight. Yeah, Kaya, kahit kumakain pa ako ng carbs, I still was losing weight. Yeah. Oo. You still had to be on a deficit. I still needed to be in a may calorie deficit deficit. pa rin Caloric kayo. deficit. Calorie deficit, ang main na binawasan ko would be siguro just enough fat lang. I still have enough protein, had enough fat, pero ang carbs ko, sufficient enough na ma-fuel yung workouts ko. Pero enough na calorie deficit pa rin na I would still slowly lose weight. Yeah. Ayun, the number one. it's too ano na. No, Parang it sounds already. Calorie deficit kasi, it's one of the most effective talaga if you want to lose Lose weight. weight. So what do you recommend na calories, for example, calorie intake for women and men? Is there a particular one? There's Kasi- no specific, No specific. but although you can get like a gauge. A gauge. A gauge. What I personally do is may multiplier lang ako. It's an app. Multiplier. Actually, you can just use your calculator. So bilangin mo lang yung So ano calorie talaga, intake pero mo. to each his own. I guess it depends nga on Yes. how fast you burn, how much you consume. So thank you Right. very much, Julia and Enzo. I hope you. a lot of viewers Yes. who are watching us will get into high-rock sports. High-rock. High-rocks. High-rocks. Hybrid pala yon for Hybrid hybrid rock rock stars. stars. Rockstar. Ayan, rock Kaya naka-David Jeffers. Okay, pala thank you yun. very much, Coach Julia and Coach Enzo, for dropping by the station. Happy weekend to both of you. Keep Thank fit, you. keep happy, and keep healthy. Yes, and keep inspiring all of us na mas maging fit din. Ayan. Thank Okay, you. thank you. Thank Ang you. oras, alas 9:55 na po at magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang
sigaw ng Pinoy Nation. Get ready for the ultimate Mindanao adventure. From mastering Siargao's famous waves to trekking Bukidnon's wild terrains and diving into Mindanao's vibrant sports traditions. Plus, discover how to get there, what to pack, and where to stay for your next adrenaline-fueled escape in Mindanao. Thrills and travel tips, all right here in Mindanao. This is action-packed. Only on Net 25. Let's net together. Sa Net 25. Sa Net 25. Oras! Alas 9:56 na po. At dahil Friday nga, may mga tips kami kung saan kayo pwedeng mamasyal with your family and friends. Narito po ang aming ASPN, ang swak na pasyalan at pagkalibangan ngayong weekend. Para sa mga history buff dyan at culture vultures, ayan, alam nyo ba pwede kayong mag-time travel experience sa mga heritage mansions sa loob po ng Malacanang Complex sa Maynila. May 3 presidential heritage mansions sa San Miguel, Manila, ang Bahay Ugnayan, Tus Mansion at ang Goldenberg Mansion. Parang mga main character energy talagang vibes dahil pwede kayong mag-tour at ma-experience ang mga makasaysayang lugar na dating dinadaanan ng ating mga presidente at importanteng mga bisita sa bansa. Pwede kayong mag-book ng tour sa Malacanang Heritage Tours para makapasok po sa Bahay Ugnayan at sa Tus Mansion. Or kung biglang gala lang, may walk-in hours din sila every day. Samantala, ang Goldenberg Mansion naman, pwede nyong silipin ang super gandang facade kapag walang event sa loob. Parang old money aesthetic ang atake po dyan. Tingnan nyo, ang gaganda oh. At ito pa, may libreng museum passport kung saan pwedeng mag-ipon ng stamps after ng tour para may proof na nakapasyal na po kayo dyan. Part ito ng celebration ng National Heritage Month ng NCCA para ipakita na ang history hindi lang nasa libro, pwede ring ma-experience ng personal. At para naman po sa mga coffee holics and museum goers dyan, mukhang masasarap pa ang museum date nyo dahil officially nagbukas ang Pakape National o Papakape National Museum sa loob ng National Museum of Fine Arts at sobrang aesthetic ng vibe sa loob. Imagine ha, umiikot ka sa mga obra ni national artist Carlos Botong V. Francisco, tapos may ice buko Amerikano. Ice buko Amerikano kang hinihigop. Elite experience daw ang pagkape o papakape at kilala rin sa mga branches nila sa Rizal Park and Fort Santiago. Kaya talagang heritage core ang branding. Ang menu nila aba ay may malunggay latte, ube cheese cream soda, mango cream coffee at iba pang very Pinoy ang atake. And take note, hindi lang ito ordinary cafe ha. Museum first, cafe second ang goal. Kaya kailangan pa rin sumunod sa museum etiquette. Open po sila daily from 9 a.m. to 6 p.m. Sa mga ka-artsy, alam nyo na ang next gala spot ninyo. O yan, marami na kaming tips na shinare para sa inyong weekend gala. At ang oras, alas 9:58 na po ng umaga. Bilang mga Pilipino, masipag po tayo, matiisin at inuunan natin ang ating pamilya. Ngunit sa dami po ng ating responsibilidad, madalas po nakakalimutan natin alagaan ang ating sariling kalusugan. Tandaan po natin, ang malakas na katawan ay mahalaga upang patuloy tayo makapagtrabaho, makapag-alaga ng pamilya at ma-enjoy ang buhay. Ang King's Herbal Plus ay isang all-natural food supplement na may 80 powerful ingredients mula sa herbs, fruits, and vegetables for men and women na tumutulong sa overall wellness at vitality ng katawan. At bilang pasasalamat sa inyong patuloy na suporta, may 1 milyong pasasalamat promo ang King's Herbal Plus kung saan maaari kayong manalo ng hanggang 500,000 pesos in cash. Mabibili po ang King's Herbal Plus sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy at iba pang leading drugstores nationwide. King's Herbal Plus, balik lakas, balik sigla, hatid ay pag-asa at saya. At syempre. Sige na, basahin mo na. Okay, ito kaibigan po ng Net25. Ito, Youth Plus Medical Group. Mula po sa Leyte, they're the #1 medical group there. Nandito na po sila sa Makati. So, good morning, Dr. Johan Enrex Luzano and Hazel Esparis Davin, Hannah Marie Gonzalez, and Berna Bales. Ito mga kababayan mo mula po sa Samar. Ayan, sa at aking mga Tacloban. kababayan. So, saludo po. Thank you.
Welcome po sa Manila at sa Makati. Okay, happy birthday rin po bukas ang sa tagapangasiwa ng Sentral na si Kadong Dades. Ang pagbati po ay mula sa mga ministro, manggagawa at mga distrito ng Sentral. At happy birthday rin po kay Zachary Manalansan, Quezon. Binabati po ni Lolo Louie at Mamits Manalansan at Tito Sammy Jimenez. At happy birthday kay Engineer Danilo Manalansan. Bumabati si Kuya Louie at Ate Del Manalansan of lokal na Malabon City. Happy birthday po to Brother Wilson Palma from Ate Beth Mercado. Okay, at magpapaalam na po kami dahil weekend na. Goodbye everybody. Susunod na po ang Kada Umaga Girls. 9:30 p.m. at ang Agri International dito lang sa Net 25. Happy weekend, Patty! Happy